2:00 ng madaling araw, nakahiga ako sa kumot, patagong nanonood ng maikling video ni Inday. Nang nasa pinakamahalagang parte na ako, biglang sumugod si Inday na nakabalot sa kanyang bathrobe at sinindak ako. Nagulat ako kaya dali-dali kong hinila ang aking shorts at itinago ang telepono. Nang makita niya iyon, bahagyang kumurba ang kanyang labi at pagkatapos ay tumawa siya ng nakakaloko at lumapit sa akin. Ano ba yan, Andres? Nagtatago ka ba ng babae sa kumot? Bakit ganyan ka-tense? Kinakabahan akong umatras ng tuloy-tuloy at sa huli ay nahulog ko ang baso. Nabisto na ako. Natigilan si Inday at namula ang kanyang mukha. Nagsimula siyang mautal, Andres, naubusan na ako ng sabon iyong banyo. Pagkatapos ay tumalikod siya, sinira ang pinto at umalis. Jitset, Andres, nangangahas kang gumawa ng mga bagay na ito sa likod ko. Hindi naman sa hindi ako makakatulong. Nakatayo ako roon, nakatulala, pinapanood siyang pumasok sa banyo. Hindi ko alam kung paano ako mag-react. Hanggang sa bumagsak ang pinto ng banyo, saka ako natauhan. Naku, nene, naubusan ka ng sabon? Bumili ka kaya sa tindahan? Sumigaw ako sa pintuan. Naririnig ko ang boses niya mula sa loob, tumatawa. Sarado na ang supermarket sa tapat. Hay naku, sabi ko sa sarili ko. Box ang convenience store 24 paghahati 7 sa ibaba. Ang babaeng ito, kahit ang kanyang mga dahilan ay nangangailangan ng pagsisikap. Bahala na. Nabisto na ako. Tutal, nakita na niya ang lahat, kung magiging petty pa ako, mamamatay ako ng maaga. Huminga ako ng malalim, umaayon at lumapit sa mesa sa sala. Nang akmang kukunin ko ang telepono ko, nakita ko ang ibang telepono. Sa tabi nito ay ang pinakabagong telepono ng e-Apple. Ang case ay kulay rosas, katulad ng sa akin. Ito ay ang telepono ni Nen. Bumili siya ng isang phone case, at may promo ang tindahan na buy one, take one. Itinapon niya sa akin iyong isang phone case. Kinuha ko ang kanyang telepono. Nakasindi pa rin ang screen na nagpapakita ng history ng tawag. Ang pinakabagong linya ay kay Marco Antonio, ang nangungunang lalaki sa pelikulang kinukunan niya. Siya rin ang taong may pinakamaraming chismis tungkol kay Nen, isang sumisikat na batang artista. Biglang sumikip ang dibdib ko. Ibinaba ko ang telepono niya at tumalikod para pumunta sa kusina. Binuksan ko ang refrigerator at kinuha ang isang kahon ng mga sariwang strawberry na binili ko kaninang umaga. Si Nen ay may maraming masamang gawi. Isa sa mga ito ay napakapiki niya pagdating sa mga strawberry. Kailangan ay ang pinakasariwang uri sa araw, pare-pareho ang laki, maliwanag na pula at walang puting tuldok sa ibaba. At kailangan kong hugasan ito ng mano-mano. Sa kanyang mga salita, ang lahat ng kagandahang loob ng Diyosa na ito ay hinarangan ng asong mangmang mo. Bago ka makatulong sa akin na maghanap ng boyfriend, hindi ba dapat mong pangasiwaan ang maliliit na bagay na ito sa akin? Kung hindi, babaliin ko ang mga binti ng iyong aso. Ang kanyang pangangatwiran ay hindi makatwiran, ngunit handa akong tanggapin ito. Sinong may kasalanan sa akin? Utang ko iyon sa kanya. Ang tubig mula sa gripo ay malinaw. Hinugasan ko ang mga pulang prutas. Ibinaluktot ko ang aking ulo, maingat na hinuhugasan ang bawat isa, ang aking isipan ay nagsimulang gumala. Hindi ko alam kung kailan, ang paghugas ng strawberry para sa kanya ay naging isang gawi. Kahit na siya ay isang bituin na ngayon, kahit na mas madalas kaming magkita, basta gusto niyang kumain, basta magsalita siya, ihahanda ko kaagad. Ito ba ay isang uri ng mababang pagpapasalamat? Umiling ako, sinusubukang tanggalin ang magulong pag-iisip. Uwi, nag-vibrate ang telepono sa mesa. Umilaw ang screen. Hindi ko pa nakikita kung sino ang tumatawag. Halos otomatiko, pinunasan ko ang aking kamay at pumunta. At bigla kong sinagot ang tawag. Hello! Saglit na katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay naririnig ko ang isang lalaking boses, malagkit, sinusubukang magpabebe. Hoy, Beshi! Anong ginagawa mo? Nakakunot ang noo ko, nangangaligkig ang bibig ko, gumugulo ang tiyan ko. Matagal na kitang hindi nakikita, miss na kita. Ang boses ng lalaki ay patuloy na umaandar, ang mga huling silable ay hinahatak. Ano ba to? Saglit, kumislap ang isang ilaw sa aking isipan.
Hindi ba ang boses na ito ang nangungunang lalaki sa pelikula kanina? Marco Antonio. Tinatawag niya si Nen na ate at nakikipag-usap sa kanya sa isang coquettish tone. Ibinaluktot ko ang aking ulo, nakatingin sa telepono sa aking kamay. Ang pink case. Nagkamali ako ng telepono. Naku! Telepono nga pala ito ni Nen. Bakit ko nakalimutan ang detalyeng ito? Hello? Beshi? Bakit hindi ka sumasagot? Patuloy na tumatawag si Marco Antonio sa kabilang linya. Nabuksan ko ang aking bibig, sandaling hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Sasabihin ko ba sa kanya na ako ang kaibigan ng babaeng sismosa na naliligo siya sa bahay ko? Aksidente kong nasagot ang tawag. Walang katuturan ang lahat. Sinulyapan ko ang banyo. Narinig ko siyang kumakanta sa loob na may malaking tono. Malinaw na walang alam. Bahala na. Sumagot ako. Naliligo si Nene. Hindi siya maaaring sumagot sa telepono. Tatawag ka na lang ulit mamaya? Sinubukan kong gawing natural ang aking boses. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Naliligo. Biglang tumaas ang boses ni Marco Antonio, nagdadala ng hinala at pagmamadali. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ni Ate Nen? Bakit siya naliligo doon? Ang isang serye ng mga katanungan ay sumabog. Hindi ba masyadong malaki ang reaksyon mo, kaibigan? Kahit na ikaw ang boyfriend niya, hindi mo na kailangang mag-react na parang nahuli mo siya sa akto, pagtatapat. Nagkamot ako sa ulo ko, sinusubukang mag-isip ng paraan upang ipaliwanag ito ng mahinahon, upang mapawi ang nakakahiya na sitwasyong ito. Sa sandaling iyon, narinig ko ang sigaw ni Nen sa banyo. Andres! Biglang tumigil ang puso ko. Bakit itong sabon, hindi kasing gusto ko ng flavor ng strawberry? Paano mo uli pinalitan ang sabon ko? Ang kapaligiran ay nagyelo. Tumayo ako, nakatulala. Ang aking mga daliri na hawak ang telepono ay nanginginig. Tapos na. Tapos na talaga. Tila narinig din ni Marco Antonio ang tunog ng kulog na sigaw. Matapos ang isang katahimikan ng kamatayan, mayroong isang nakakatakot na paghinga. Kahit na mayroong isang linya ng telepono sa pagitan namin, hindi ko makita ang kanyang ekspresyon, hindi ko marinig kung mayroon bang sinuman sa paligid niya. Ngunit kailangan ko lang isipin ito. Kung siya ay kumukuha ng pelikula o mayroong isang tao sa tabi niya, tapos na talaga. Ang isang sikat na bituin ay hindi umuwi sa gabi at tumakbo sa bahay ng kaibigan ng kanyang lalaki upang maligo. Kung maliligo ka, maligo ka. Nakakuha pa rin siya ng malaking sigaw para sa flavor ng sabon. Ang taong sumagot sa telepono ay ang kanyang boyfriend, sinasabing. Ang halaga ng impormasyong ito. Halos naiisip ko na kung gaano kasira ang front page ng Entertainment Press bukas. Ang aking utak ay nagtatrabaho ng buong bilis. Ang adrenaline rush. Kailangan kong patayin kaagad ang telepono. Galit akong hinahampas ang screen, naghahanap ng pulang-putang pindutan na iyon. Ngunit gusto ng kapalaran na maglaro ng mga trick. Habang mas nagmamadali ako, mas hindi ko mahanap ang pindutan. Tulad na nawala ito mula sa screen. At sa banyo, si Nen, na walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari, ay patuloy na nagreklamo. Andres, sabihin mo sa akin. Talaga bang pinalitan mo ito? Ano ang impyerno ang melon na iyon? Isa itong insulto sa mga strawberry. Ito ay isang insulto sa aking sarili. Mahal na ina. Maaari mo bang manahimik? Sa sandaling iyon, gusto ko pang ang sumugod sa banyo upang takpan ang bibig niya. Siguro sumabog na ang social media. Ang lahat sa harap ko ay naging madilim. Ang aking isipan ay puno ng isang pag-iisip. Tunay na tapos na. Ang aking kamay na hawak ang telepono ay parang hawak ang isang mainit na patatas. Gusto kong itapon ito kaagad o hindi bababa sa patayin ito. Sinaktan ko ang screen, naghahanap ng pulang pindutan upang tapusin ang tawag, ngunit hindi ko ito matamaan. Sa banyo, walang kamalay-malay pa rin si Nen at patuloy na sumisigaw. Andres, bakit ka tanga? Maghanap ka agad ng sabon na gawa sa strawberry. Sasabihin ko sa iyo, kung mangahas kang magnakaw ng strawberry kong sabon, magpo-post ako ng larawan mo na nakasuot ng damit sa internet. Nang marinig ko ang huling pangungusap, nanginginig ako sa buong katawan. Sa wakas, tinamaan ko ang tamang pindutan.
Ibinaba ang telepono. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang pawis sa aking noo. Sana hindi narinig ng masyadong maraming tao ang tawag na iyon. Bumukas ang pinto ng banyo. Sumilip si Nen sa labas. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng puting bula at ang kanyang mga pisngi ay namumula sa mainit na singaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka na nakatitig sa akin. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang idemanda ng kapitbahay para sa ingay sa hating gabi? Umubo ako, sinusubukang kumilos ng kalmado, itinago ang takot. Nagbuntong hininga si Nen, malinaw na hindi naniniwala sa akin. Kinunutan niya ang kanyang ilong, iritadong sinabi, "Melon ba? Andres, ginagawa mo ito ng sadya. Nangangahas kang galawin ang strawberry sabon ko." Ayan na naman. Sa puso niya, ang lasa ng strawberry ay mas mahalaga kaysa sa akin. Tiniis ko ito, tumalikod ako at lumapit sa kabinet sa tabi. Binuksan ko ang pinto at kinuha ang isang bagong bote ng sabon na gawa sa strawberry. Sele ito noong nakaraang panahon noong bumili ako. Sa una, nagpaplano akong gamitin ito para sa susunod, ngunit inaasahan kong gagamitin ko ito ngayon. Lumapit ako sa pinto ng banyo, nagpaplanong iabot ang bote ng sabon sa pinto. Ngunit biglang umatras si Nen, na nagmamasid sa akin na may pag-iingat, na para bang ako ay isang masamang tao. Andres, sinusubukan mo na naman akong silipan, di ba? Itinuro niya ako ng may galit. Muntik na akong mabulunan. Ang mukha ko ay nagningas. Ano pa ba? Isang beses lang mangyari at isa pa itong ganap na aksidente. Isang alaala na ayaw kong alalahanin ay lumitaw sa isipan ko. Tungkol sa nangyari matapos ang pagtatapos ng high school, nang nagbakasyon ako sa beach. Sa gabi, naglalaro ako at ilang lalaki sa beach, nang ang isang babae na kasama ni Nen sa silid ay tumakbo at sinabi na matagal na siyang nasa banyo at hindi pa lumalabas at kapag kumatok sila sa pinto, walang sumasagot. Tapos na. May nangyari. Wala akong iniisip. Hindi ko pa nga maisuot ang aking mga sandalyas. Dire-diretso akong tumakbo sa silid sa tabi. Hindi nakasara ang pinto ng banyo. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakasandal si Nen sa gilid ng bathtub, nakapikit. Kumakalat ang singaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ako, at nakita ko rin siya. Ang hangin ay katahimikan hanggang sa puntong nakakatakot ito. Sa aking isipan sa oras na iyon, naisip ko lang napapatay niya ba ako. Isang normal na nene, malakas tulad ng isang lalaki, ay biglang namula ang kanyang mukha. Ipinasok niya ng mahigpit ang tuwalya at sumigaw bago tumakbo. Mula sa araw na iyon, iginiit niya na sinubukan kong silipan siya. Kahit na tumalon ako sa Yellow River, hindi pa rin ako maaaring lumabas dito. Ilang taon na ang nakalipas, naaalala pa rin niya ito. Sinubukan kong pigilan ang aking pagnanais na magpaliwanag, kinagat ang aking mga ngipin, at sinabi, "Nene, mga tuwiran ka. Anong mga parte ng katawan mo ang hindi ko pa nakikita? Bakit ko pa kailangan sumilip?" Tapos pa lang ako magsalita, nagsisisi na ako. Ano man, naririnig ko ang maling bagay. Of course, mas malaki pa ang mga mata ni Nen. Kinuha niya ang botelya ng sabon sa aking kamay. Mayroon pa ring mga droplet ng tubig sa kanyang braso. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay natatakpan ng bula. Hinampas niya ang aking mukha. Malamig ang bula at amoy ng strawberry. Puno ang mukha ko. Andres, pagod ka na bang mabuhay? Ang kanyang boses ay galit na galit. Itinaas ko kaagad ang aking mga kamay sa pagsuko, nang angahas na huwag lumaban. Sinong masisisi? Sa kanyang mga kamay ay mayroon siyang larawan ko na nakasuot ng damit noong maliit ako. Iyon ang aking nakamamatay na kahinaan. Nang makita niya akong sumuko, nagbuntong hininga si Nen at malumanay na hinawakan ang aking baba gamit ang kanyang daliri na natatakpan pa rin ng bula. Pagkatapos ay sinira niya ang pinto ng banyo. Tumayo ako roon, dinadama ang bula sa aking mukha, nagbuntong hininga, ang babaeng ito ay imposible na. Lumapit ako sa lababo, binuksan ang gripo, at hinugasan ang aking mukha. Sa salamin, mukhang medyo malungkot ako. Noong sumilik siya sa labas at nagsisigaw, nagmukha rin siyang napakaganda. Hindi maaaring mag-isip ng walang basehan. Sinampal ko ng bahagya ang aking mukha upang gisingin ang aking sarili. Bumalik ako sa sala.
Kinuha ko ang telepono ni Nen sa mesa. Ang history ng tawag ay naroon pa rin sa screen. Marco Antonio. Tapos na naman. Tapos na ito hanggang sa pinakamataas. Nang lupaypay akong umupo sa sofa, nararamdamang medyo nahihilo. Huminto ang tunog ng tubig sa banyo. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Nen na nakabalot lang ng puting tuwalya. Ang tuwalya ay sapat na lang para takpan ang kanyang mga hita. Nalantad ang kanyang mahahabang binti at tumutulo pa rin ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay nagningning dahil bagong ligo siya. Kumakalat ang amoy ng strawberry. Dali-dali akong tumingin sa malayo, nangangahas na huwag tumingin ng malapit. Ang aking puso ay tumitibok ng hindi mapigil. Ito ang telepono mo, sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at inabot ang kanyang kamay. Ibinigay ko sa kanya ang telepono. Sa pamamagitan ng pag-iwas, sinabi ko ang isang joke upang itago ang kahihiyan sa aking puso. Tumawag ang mabait mong kapatid na lalaki na naghahanap sa iyo. Akala ko may nangyari na sa iyo. Sino ang nakakaalam na nag-aalaga ka lang ng mga kuting sa labas? Sadya kong idiniin ang tatlong salita, mga kuting. Kinuha ni Nen ang telepono, hindi sinasadya na pinunasan ang kanyang buhok, at nag-scroll sa history ng tawag. Nakita niya ang pangalan ni Marco Antonio at bahagya lang kumunot ang kanyang noo. Walang reaksyon. Pagkatapos ay sinulyapan niya ako, ang kanyang boses ay puno ng mga tinik, ako ay single. Ako ay malaya. Salamat po. Itinapon niya ang telepono sa sofa, kinuha ang isang strawberry na binili ko, isinaksak ito sa kanyang bibig, at kumain ng sagad na tumutulo ang katas. Wala nang bakas ng isang diyosa mula sa screen. Hindi mo ba siya tatawagan muli? Tiningnan ko siya, tinanong ng mausisa. Kumuha siya ng isa pang strawberry, habang inunguya, bumulong siya, hindi maginhawa. Pag-uusapan ko ito sa ibang pagkakataon. Hindi maginhawa. Sumikip ang puso ko. Dahil ba nasa akin kaya hindi siya komportable? Siya ba at si Marco Antonio ay talagang mayroong isang bagay na nangyayari? Ang mga tsismis ba sa internet ay totoo o hindi? Ang isang serye ng mga pag-iisip ay gumulo sa aking ulo na nagpapahirap sa akin ng hindi mapigil. Tinitingnan ko siyang kumain ng mga strawberry. Lalo akong nakaramdam ng panghihina. Pagkatapos kumain ng huling strawberry, pinunasan niya ang kanyang mga kamay at umupo sa sofa sa tabi ko. Hindi masyadong malaki ang sofa. Sa sandaling umupo siya, ang distansya sa pagitan namin ay napakalapit. Halos nagdikit ang aming mga balikat. Bagong ligo lang siya at ang kanyang katawan ay may nakakahumaling na strawberry. Ang amoy na iyon ay pumasok sa aking ilong at naging sanhi ng aking ritmo ng paghinga na malito. Sa tahimik, gumalaw ako sa gilid, gustong magpanatili ng ilang distansya. Tila hindi niya ito napansin, o baka napansin niya ito, ngunit hindi siya nag-abala. Ibinaluktot niya ang kanyang ulo at tiningnan ako, hindi mo pa ba nakikita ang bago kong pelikula? Tumigil ang puso ko. Ayan na naman. Tumango ako, nakatulala. Ang aking boses ay medyo matigas. Natatakot akong matuklasan niyang potpot akong nanood at gumanap pa ng isang tagapagtanggol na pinupuna ang kanyang hindi mahusay na pag-arte. Kung malaman niya ito, tiyak natatawanan niya ako hanggang sa susunod na taon. Yixet, sabi niya, malinaw na hindi naniniwala. Talaga bang hindi mo ito pinapanood? Sobrang ganda ko sa pelikula, alam mo ba? Gusto ako ng nangungunang aktor, ang pangalawang lalaking aktor, at ang pangatlong lalaking aktor. Ibinaluktot niya ang kanyang katawan at malapit sa akin. Bahagyang sumayad ang balikat ko sa kanyang braso. Ang dulo ng kanyang basang buhok ay sumayad sa aking damit. Hindi ko alam kung sadya niya itong ginawa. Ano pa ba ang sinasabi? Malayo ang tono ng kanyang boses. Ano ang masasabi ko? Sinabi ko ba na pinanood ko ito at sinabing siya ay talagang maganda, o sinabi ko ba na walang nararapat sa kanya sa hanay ng mga nangungunang aktor? Ni isa sa mga ito ay magandang ideya. Gumawa ako ng pasya. Sa matigas, sinabi ko pa rin, hindi ko pa ito pinapanood. Paano ko malalaman? Nakaramdam ako ng bahagyang mainit at mas mabilis ang aking paghinga. Bigla, tumawa siya. Tumawa siya ng malakas. Andres, niloko na naman ako. Ang tanga mo talaga. Nagulat ako ng ilang segundo bago ko natanto na binibiro niya ako.
Nakahinga ako ng maluwag. Ang babaeng ito talaga ay ngunit bago pa ako huminga, bigla niyang tinaas ang kanyang kamay ng mabilis at pinunit ang aking telepono sa coffee table. Ito ang aking telepono. Nagulat ako. Anong ginagawa mo? Itinaas niya ang aking telepono at yumugyog sa aking harap. Isang nakakalokong ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Tumingin ako sa history ng iyong panonood. Makikita ko kung pinanood mo nga ito o hindi. Patay na ako. Nakalimutan ko iyon. Ang kasaysayan ng pagtingin ay puno ng kanyang mga pelikula, at ang lahat ay pinupuna siya dahil sa kanyang masamang pag-arte. Kung makita niya ito, saan ko itatago ang aking mukha? Madali kong inabot at hinila ito pabalik. Bumalik dito. Gamit ang isang kamay, pinindot ko ang kanyang mukha, gustong palayain siya, at ang kabilang kamay ko ay sinusubukang kunin ang telepono, ngunit mabilis din siyang tumugon. Umatras siya at itinago ang telepono sa kanyang likod. Hindi. Hayaan mo akong tumingin saglit. Lalo pa niyang dinilaan ang kanyang dila at nanlait. Sumugod ako at dinakma ang kanyang kamay. Medyo maikli ang kanyang kamay. Tinamaan ko ang kanyang pulso. Dinagdag ko ang aking lakas at hinila siya, ngunit ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang yakapin ang aking braso. Nag-wrestling kami na dalawa na para bang naglalaban kami para sa isang telepono. Bumitaw si Nin. Hindi ako bibitaw. Hayaan mo na akong tumingin. Siya ay walang pag-aalinlangan na malakas. Dinakma ko ang kanyang mukha, gustong maging sanhi upang mawala siya ng lakas, ngunit lalo pa siyang nagalit. Suminghal siya ng mas marahas. At bigla, dinilaan niya ang palad ko. Basa at malambot. Tumigas ako. Ang kanyang buong katawan ay parang pinindot sa isang acupoint. Dinilaan niya ang aking kamay. Agad siyang humiga sa akin. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan sa akin. Mukha sa mukha. Halos nagdikit ang ilong namin. Ang kanyang paghinga ay dumampi sa akin. Naramdaman kong malinaw ang strawberry galing sa kanyang buhok, at ang banayad na temperatura na nagmumula sa kanya. Ang aking puso ay kumakabog. Ang aking mukha ay namula. Ang palad ko ay basa pa rin. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Nen, sinusulit mo ako, sabi ko. Bahagya kong sinabi iyon. Masyadong malapit ang katawan sa akin. Ang buhok niya ay dinilaan ang aking liig, ngunit parang hindi niya naririnig ang aking sinabi, o narinig man niya ito, ngunit wala siyang pakialam. Patuloy pa rin niyang kinuha ang telepono sa aking kamay, ngunit wala na akong pakialam na hawakan ang telepono. Nakapatong siya sa aking katawan nang napakalapit na nadama ko ang kalambutan sa kanyang dibdib. Ako, sa kabuuan, ay tumigas. Hindi ko na talaga makaya. Bago pa ako magsumikap na itulak siya, isang malakas na tunog ang tumunog. Ang pinto ng apartment ay tinulak ng isang tao. Pareho kaming nagulat ni Nen. Agad kaming tumigil at lumingon sa pinto. Ang manager niya, si Ate Vangi, ay nakatayo roon, malalaki ang mata at nakanganga. Nakita niya kaming magkayakap sa sofa. Pagkalipas ng ilang segundo, tumili siya ng malakas. Nen, alam ko na nasa bahay ka ni Andres. Itinuro niya kami. Nanginginig ang boses niya sa galit. Sa gitna ng araw, may asul na langit at puting ulap, anong ginagawa ninyong dalawa? Sinamantala ko ang pagkakataong natigilan si Nen. Inagaw ko ang telepono sa kanyang kamay at hinigpitan ito. Dali-dali akong tumayo sa sofa at lumayo sa kanya. Tumitibok pa rin ang puso ko ng mabilis. Habang inaayos ko ang aking mga damit, nagpaliwanag ako kay Ate Vangi. Ate Vangi, hindi po tulad ng iniisip ninyo. Titingnan lang sana niya ang aking telepono. Inaagaw ko lang po. Dahan-dahan ding umupo si Nen. Mukhang kalmado siya. Isinukbit niya ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Tiningnan niya ako at mumiti. Pagkatapos ay humarap siya kay Ate Vangi at sinabi, "Surpresa ko lang ito." Hindi ako makapaniwala. Sinadya niya talaga. Nang marinig iyon ni Ate Vangi, lalo pa siyang nagduda. Sinulyapan niya ako at pagkatapos ay si Nen. Nagbago ang kanyang mukha ng paulit-ulit. Sa huli, nagbuntong hininga siya ng malakas. Napakakomplikado ng kanyang mga mata. May pagdududa, pag-aalala at pagkadismaya. Lumapit siya sa amin,
hindi na nag-abala pang tanggalin ang kanyang sapatos, at umupo sa espasyo sa pagitan ko at ni Nen sa sofa. Lumubog ang sofa. Malinaw na hinahati kami nito sa dalawang panig. Bumaling lang siya kay Nen. Ibinaluktot niya ang kanyang ulo, ibinaba ang kanyang boses, at malumanay na nagtanong, nahulog ka na ba sa kanya? Nahulog sa ano? Biglang lumaki ang aking tainga, gustong marinig kung nahulog si Nen kay Marco Antonio o sa iba pa. Bago pa man ako nakapag-isip ng husto, nasaktan ako. Inapakan niya ang aking paa gamit ang kanyang sapatos. Dinagdagan pa niya ang diin. Muntik na akong sumigaw. Nakagat ko na lang ang aking mga ngipin at tiningnan siya. Hindi niya ako pinansin. Sa halip, naglabas siya ng mapanlinlang ng ngiti kay Ate Vangi. Ate Vangi, sabihin mo na lang kung mayroon kang pag-usapan. Huwag mo kaming istorbohin ni Andres. Agad akong tumahimik. Hindi ako nangahas na magsalita pa. Sinulyapan ni Ate Vangi si Nen ng matagal. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kanya. Itinaas niya ang kanyang telepono. Nakatutok ang screen kay Nen. Nasa hot seat ka na, sabi niya. Seryoso ang kanyang boses. Wala pa ring alam si Nen. Kinuha niya ng kaswal ang isang strawberry sa mesa. Kahit na nasa hot seat ako, hindi pa ba ako unang beses? Ate Vangi, bakit ka masyadong nag-aalala? Hindi sumagot si Ate Vangi. Sa halip, itinulak niya ang screen malapit sa kanyang mukha. Tumingin ka. Nagtataka rin akong sumilip. Sa screen ay ang hot search. Ang unang headline ay Nen, may itinatagong alagang aso sa bahay. Sumikip ang dibdib ko. Alagang aso. Tama ba ang aking sinabi? Mayroon ba talaga siyang ibang tao sa labas? Lumingon ako sa kanya. Nagbago rin ang kanyang boses. Nene, kailan mo niloko ang revolusyonaryong kasama natin? Hindi mo ba sinabi na ang iyong kagandahan ay nagningning? Halos mabulunan si Nen sa strawberry sa kanyang bibig. Ang una niyang reaksyon ay magulat. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Kinain niya ang strawberry at nagsalita. Wala po. Malaya pa rin ako. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Sinulyapan ulit ako ni Ate Vangi. Sa pagkakataong ito, puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang aking ilong. Andres, ikaw pala ang alagang aso. Natigilan ako. Sandali. Ano ang sinasabi ni Ate Vangi? Sinisigawan niya ba ako? Bago pa man ako nakapagtanong, sinimulan na ni Ate Vangi na isalaysay ang buong pangyayari. Mabilis at galit ang kanyang boses. Ang tawag kanina ay galing kay Marco Antonio. Sa oras na iyon, nakikilahok siya sa isang live broadcast na palabas. Naglaro ang crew ng isang game. Sinabi nila sa mga bisita na tawagan ang kanilang matalik na kaibigan at sabihin sa kanila, miss na kita. Pagkatapos ay tinulak siya ng crew para tawagan si Nen. At pagkatapos, itinuro ako ni Ate Vangi. Ikaw, Andres, ang sumagot sa telepono. Tumango ako. Alam ko na iyon. Sinabi mo pa na naliligo si Nen at hindi niya masasagot ang telepono. Tumango ulit ako. At pagkatapos, sumigaw si Nen sa banyo. Tinanong niya kung bakit ang sabon ay hindi ang kanyang paboritong strawberry. Tinawag niya pa ang pangalan mo. Nanganga akong magpaliwanag, ngunit hindi ako binigyan ni Ate Vangi ng pagkakataon. Ang lahat ng iyon ay na-live stream. Parang may kidlat na tumama sa akin. Tapos na. Parehong pinatunayan na ang aking titulo na perverted na boyfriend at ang silip ko. Kinuha ni Ate Vangi ang kanyang telepono. Swinip niya ito sa kabilang panig at pagkatapos ay ibinigay sa akin. Basahin mo ang sinasabi ng netizens. Sa screen ay isang listahan ng mga hot hashtag. Nene, itinatago ang alagang aso. Nen at ang kanyang perverted na boyfriend. Nen, gustong-gusto ang amoy ng strawberry. Sino si Andres? Sa wakas, nabanggit din ang pangalan ko, ngunit sinamahan ito ng isang malaking tandang pananong. Okay, sa buong kaganapang ito, isa lang akong background na walang pangalan. Si Nene, sa kabilang banda, ay opisyal na naging gumuho ang image ng bituin. Inakusahan siyang nanloloko sa kanyang mga tagahanga at pinaghihinala ang nakatira, kasama ang kanyang perverted na boyfriend.
Tumunog pa rin ang boses ni Ate Vangie sa aking tainga. Ang internet ay nagkakagulo ngayon. Ang mga tagahanga ni Marco Antonio, ang mga huwad na tagahanga ni Nen, at ang mga tagahanga ng pareho ninyong dalawa ay naglalaban-laban. Pinakamalala ang mga tagahanga. Tinatawag kanilang alipin. Tinatawag nilang traitor si Nen. Pinupunan nila siya dahil sa pagsasagawa ng mga malabo na aksyon at pagpapahiwatig ng kanilang mga damdamin upang hikayatin ang mga tagahanga na ipadala ang mga bapor sa totoong buhay. Ngayon, nagdulot siya ng problema sa kanyang sarili. Hindi siya nakatuon sa pagsasanay ng kanyang pag-arte. Palagi lang siyang gumagawa ng mga walang kwentang bagay. Nagpatuloy ng mahaba si Ate Vangie. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Pangunahing nag-aalala ako para kay Nen. Maapektuhan ba ito sa kanyang pagdinig sa mga telepono at pag-aaway sa panahon ng livestream? Sa wakas ay kinain ni Nen ang strawberry sa kanyang bibig. Humiga siya sa sofa at tumawid ng mga binti. Mukha siyang lubos na walang pakialam. Ang may kasalanan ay si Marco Antonio. Sinadya niyang gulatin ang kanyang mga tagahanga. Walang kinalaman sa akin. Gumikit pa siya ng isa pang strawberry. Tumango si Ate Vangie bilang pagsang-ayon. Tama si Nen. Ang pinagmulan ng problema ay ang batang si Marco Antonio. Gusto lang niyang kumita mula sa katanyagan ni Nen. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumipat sa pagitan ko at ni Nen. Gayunpaman, hindi tiyak na ito ay isang masamang bagay. Magkasabay kaming tumingin ni Nen sa kanya. Hinimas ni Ate Vangie ang kanyang baba. Sinimulan niyang suriin, pagkatapos ng lahat, si Nen ay maisapat na gulang na. Hindi maganda na maging single siya magpakailanman. Sa dami ng mga asong gumagala na gustong kumagat sa kanya, mas mainam na hayaan ang isang pamilyar na aso na kumagat sa kanya. Malilinaw namin ang pinagmulan at maaari kaming magpahinga ng madali. Hindi na ako nakapaniwala. Ate Vangie, maaari mo bang huwag gumamit ng salitang kumagat? Hindi ako aso. Hindi pinansin ni Ate Vangie ang aking hinaing. Sa halip, humarap siya kay Nen at itinaas ang kanyang kilay. Sumakay ka na sa pagkakataong ito. Sabay na kayong magsalita tungkol sa inyong relasyon. Mapapahiya rin si Marco Antonio at magkakaroon ka ng dahilan upang ipaliwanag sa iyong mga magulang. Palagi nilang hinihiling sa kanilang anak na babae na maghanap ng boyfriend. Hanapin ang isang taong lumaki kasama mo at kilala ang iyong background. Hindi ba magiging mas mabuti? Ang mga salita, ipahayag ang inyong relasyon, ay tila may mahika. Lumusot sila sa aking tainga. Tumigil ang aking puso at pagkatapos ay nagsimulang tumibok ng malakas. Anunsyo ng pakikipag-date. Ako at si Nen. Nag-init ang aking mukha. Nagsimula ring maging hindi tiyak ang direksyon ng aking mga mata. Hindi ako nangahas na tumingin kay Nen at hindi ako nangahas na tumingin kay Ate Vangie. Tila napansin ni Nen ang aking reaksyon. Ngumiti siya ng bahagya. Sa kanyang mga mata ay mayroong isang bahagyang pangungutya. Mukhang nagbibiro ka. Para sa akin, hindi ito hindi katanggap-tanggap, sabi niya. Tumibok palalo ang aking puso. Ngunit, hinatak niya ang kanyang boses. Hayaan na lang nating sabihin sa susunod. Kung wala kang 5 karat na brilyante, huwag kang umasang papayag ako. Natigilan ako. Ipinagpapalit ang mga ito ng 2 tuyong halakhak. Tama, tama. Hindi ito gagana ng walang singsing. Sa totoo lang, walang laman ang aking isipan sa oras na iyon. Hindi ko alam ang aking sinasabi. Tiningnan ni Ate Vangie ang aming dalawa at muling nagbuntong hininga. Sige na. Sige na. Huwag na nating pag-usapan iyon. Unahin muna natin ang paglilinis sa gulo sa labas. Kunin mo ang iyong telepono at tawagan kaagad ang mga taong namamahala sa relasyon sa publiko. Hello, Xiao Li. Bilisan mong ayusin ang sitwasyon sa hot seat. Ang hashtag na nagtaguan si Nen ng alagang aso. Subukang palamigin ito. Handa na ba ang artikulo? Pag-usapan ulit natin ang plano sa akin. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang kumakatok sa mesa. Pagkatapos, pinatay niya ang telepono at bumaling kay Nen. Nene, mayroong 2 opsyon ngayon. Ang una ay magsalita at linawin. Sabihin na magkaibigan lang kayong 2 mula pa pagkabata. Ang tawag kanina ay isang hindi pagkakaunawaan.
Ito ay isang aksidente. Ang isa pa ay magpanggap na sang-ayon at maging malabo. Gumamit ng pahiwatig upang hikayatin ang publiko na isipin na kayong dalawa ay magkaibigan mula pagkabata. Isa lang itong pahiwatig. Patayin mo rin ang kaso kay Marco Antonio. Ang pangatlong pagpipilian ay ang sinabi ko kanina, ipahayag mo agad. Ngunit ito ang pinakamapanganib na pagpipilian. Kailangan nating mag-isip ng mabuti. Sumandaw si Nen sa sofa. Inikot niya ang kanyang buhok sa kanyang daliri. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ibinaluktot niya ang kanyang ulo at tiningnan ako. Nagpapanggap akong kalmado at nakayuko, ginagamit ang aking telepono upang mag-browse sa mainit na paghahanap. Hindi talaga ako nakabasa. Sa totoo lang, nararamdaman ko ang kanilang tingin. Nahulog ang katahimikan sa kwarto. Pagkalipas ng sandali, dahan-dahan nang nagsalita si Nen. Gusto naming linawin na magkaibigan lang kami. Sino ang maniniwala kung magsasalita lang tayo? Walang halaga rin ang pagsasalita ng hindi sigurado. Tumingin sa kanya si Ate Vangi. Ang ibig mong sabihin ay, muling tumigil ang aking puso. Biglang umupo si Nen. Ang kanyang mga mata ay determinadong nagliwanag. Ate Vangi, makipag-ugnayan sa crew ng live broadcast. Sabihin sa kanila na pumayag kaming dalawa na maging panauhin ng sorpresa. Tawagan mo kami ng video kaagad. Sandaling natigilan si Ate Vangi. Pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Magandang ideya. Ang pagpunta sa palabas na iyon upang iwasto ang iyong sarili ang pinakamahusay na epekto. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Hello, Direk Lu. Ako si Vangi Ping, ang manager ni Nen. Nakikita ko ang dalawang tao na kumikilos tulad ng hangin at kinukumpirma ang plano. Nakahinga rin ako ng maluwag. Ngunit, sa ilang kadahilanan, nakaramdam ako ng kaunting pagkadismaya. Kanina, nang pag-usapan ni Ate Vangi ang tungkol sa pagpapahayag ng aming relasyon, tila hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa kabaligtaran, nakaramdam pa nga ako ng kaunting pag-asam. Ano ang aking iniisip? Nene, kung ganun, ang Diyosa ng bansa. Siya ang kaibigan na lumaki ko. Siya ang kapatid na lalaki na isinumpa kong protektahan. Bakit ako nag-iisip ng mga bagay na tulad nito? Tumango ako ng malakas. Sinubukan kong tanggalin ang mga hindi kinakailangang ideyang ito. Sa kabilang panig, tinapos na ni Ate Vangi ang tawag sa direktor ng palabas. Tapos na. Sinang-ayunan nila na agad na makipag-ugnayan sa amin. Kinukuhanan ni Ate Vangi si Nen at pagkatapos ay ako. Humanda ka. Malapit na tayong mag-ere ng live sa loob ng 5 minuto. Sa pagkarinig nito, tumayo kaagad si Nen sa sofa. Kanina pa, naging tamad siya. Ngayon, parang naging ibang tao siya. Mabilis siyang lumapit sa malaking salamin sa tabi ng pinto. Kinuha niya ang isang bunto ng mga lotion at cosmetics mula sa kanyang mamahaling handbag. Sinimulan niya ang kanyang paglalagay ng makeup ng madalian. Sa loob lang ng ilang minuto, ang batang babae na may basang buhok at nakasuot ng nightgown ay ganap na naglaho sa harap ng salamin. Ngayon, isang sikat na artista na may masela na makeup ang nandoon. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malayo sa kanya. Nakaupo ako sa sofa, pinapanood siya. Ang aking puso ay nakaramdam ng kakaiba. Ito ba ang bersyon niya kapag nagtatrabaho siya? Ganap na iba ito sa taong humarap sa akin araw-araw. Tumayo si Ate Vangi sa tabi, tinutulak. Bilisan mo, bilisan mo. Walang maraming oras. Mayroon na lang 1 minuto. Lumingon si Nen at tumingin sa akin. Andres, pumunta ka rito at umupo sa tabi ni Nen. CJ. Mahina akong sumagot. Tumayo ako at lumapit sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, natapos na siyang maglagay ng makeup at inaayos ang kanyang damit. Ang kanyang malapad na huling damit ay kulay rosas. Siya ay tumingin sa salamin ng ilang beses. Mukhang hindi pa rin siya nasisiyahan. Hinila at inayos pa niya ang kanyang damit. Inilagay ni Ate Vangi ang telepono sa isang stand sa coffee table. Inayos niya ang anggulo at ang ilaw. Ang view sa harap ng lens ay handa na. Naghihintay lang kami sa tripulasyon na ikonekta kami. Umupo ako sa tabi niya. Ang puso ko ay patuloy pa rin sa pagtibok. Inayos niya ang anggulo sa ilang beses.
Tiniyak niya na makukuha ng screen kami ni Nen. Sige na. Umupo ka. Umupo kami ni Nen nang malapit sa isa't isa sa sofa. Hinihintay namin na lumiwanag ang screen. Tahimik ang kapaligiran. Narinig ko lang ang bulong ni Ate Vangi habang tumatawag sa sulok ng kwarto. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Ang aking mga palad ay nagsimulang pawisan. Ito ang unang pagkakataon na kailangan kong harapin ang tingin ng maraming tao, kahit nasa pamamagitan lang ng isang screen. Nakaramdam pa rin ako ng hindi komportable. Tahimik akong sumulyap kay Nen. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado. Mukhang hindi siya kinakabahan. O baka mahusay lang siyang itago ito. Ito ba ang profesionalismo ng isang taong sikat? Sa wakas, lumiwanag ang screen. Ang maingay na tunog mula sa live broadcast scene ay dumagundong. Isang lalaking isu ang sumigaw. Mga kaibigan, kanina lang, nagkaroon kami ng isang maliit na problemang teknikal. Ngunit, ang aming palabas ay palaging binibigyan ng prioridad ang kasiyahan. Upang magbayad, naghanda kami ng isang masorpresa pang regalo para sa inyo. Hulaan ninyo kung sino. Sumigaw ang mga tagapanood. Ang mga bisita ay nagsimula ring mag-ingay. Kumislap ang screen at lumipat sa screen namin. Nakita ko ang larawan ni Nen sa live broadcast screen. Bahagya siyang tumango sa lens. Ang kanyang mukha ay malamig na may kaunting distansya. "Hello, everyone." "Ako si Nen," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado rin. Hindi ako nakarinig ng kahit anong emosyon. Sa kabilang panig ng live broadcast, narinig ko ang mga bulong mula sa mga bisita. Siya talaga iyon. Nako, si Nen talaga ang tumatawag sa video. Marahan akong dinunggol ni Nen. Dali-dali akong umibinaluktot sa screen. Ang aking buong katawan ay medyo matigas. Sinubukan kong lumabas ng isang ngiti. Kinaway ko ang aking kamay at sinabi, "Hi, hi. Hello, everyone. Ako si Andres." Bahagyang tuyo ang aking boses. Ang pakiramdam ng tensyon ay malinaw na ipinakita. Ang babaeng bisita na nakasuot ng flower dress sa kabilang panig ay agad na nagtanong, "Nen, sino itong gwapong lalaki?" Ang boses niya ay napakabata. Ang iba pang mga bisita ay tumawa ng malakas. Tama, tama. Ang boses niya ay kapareho ng kanina sa telepono. "Sabihin mo sa amin, Nen, sino siya?" Napaiyak ang aking mga kamay dahil sa pawis. Si Nen, gayunpaman, ay nanatiling nakatiklop ang kanyang mukha. Magaan niyang sinabi, "Ang kasama kong lumaki mula pa pagkabata." Tumigil siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy sa karaniwang ekspresyon. Sa oras na iyon, naubusan ako ng sabon at malapit lang ang bahay niya. Kaya, pumunta ako sa kanyang bahay para maligo. Muling bumagsak ang ilang segundo ng katahimikan sa kabilang panig ng live broadcast. Ang isang lalaking bisita ay muling tumawa. "Kung gayon, bakit hindi ka nalang bumili? Sarado na ba ang supermarket sa ibaba?" Tumawa ang buong cast, kahit si Ate Vangi sa gilid ay tumalikod at tinakpan ang kanyang noo. Si Nen, gayunpaman, ay hindi nakaramdam ng panunuya. Bahagya lang siyang tumango. Isang simpleng salita. Dahil doon, nakita ko ang screen ng live broadcast na puno ng mga comment. Siguradong pinag-uusapan ng lahat ang hindi kapanipaniwalang dahilan. Dali-dali na raw sinabi ng Ify, ganoon pala iyon. Si Nen at si Andres ay magkaibigan mula pa pagkabata. Siguradong napakalapit nilang dalawa. Ngunit, ang kwento ay iginaya pa rin sa kung bakit ganoon na lang sumagot si Andres sa telepono at magkaibigan lang sila mula pagkabata. Bakit alam nila kung ano ang gusto ng amoy ng sabon ng isa't isa? Ang matalas na tanong ay naging sanhi ng muling pagtibok ng puso ko. Hindi agad sumagot si Nen. Marahan niyang kinuha ang unan sa sofa at niyakap ito ng mahigpit. Tinitigan niya ang lens. Itong telepono ay bumili ng isa at kumuha ng isa pang promo. Ginagamit niya ang extra. Magkatulad din ang aming mga telepono. Karaniwan lang na magkamali siya. Tumigil siya sandali at pagkatapos ay nagdagdag. Para sa sabon sinulyapan niya ako, may mga mata na walang init, kaibigan lang kami mula pagkabata. Hindi ba normal lang na malaman ang tungkol sa mga pribadong bagay? Magsasalita siya ng may magandang pag-iisip. Kaya ko nalang tango sa loob-loob.
Sino ang magpapatay sa kanilang ulo? Ngunit, sa totoo lang, hindi naman malaman kung ano ang gusto ng sabon mo. Tumawa sa issue ang AC. Mukhang magandang relasyon na sa pagitan ni Nen at Andres. Mukhang napakalapit nga ng relasyon ninyo ni Andres. Para patunayan ang inyong relasyon, mayroon kaming isang maliit na laro. Tinatawag itong huwag tumawa na hamon. Ang mga alituntunin ay napakasimple. Bawat isa sa inyo ay magpapanatili ng isang hitit na tubig. Tumingin diretso sa isa't isa sa loob ng 30 segundo. Sino man ang hindi makakayanan ng hindi tumawa o magbuga ng tubig ang talo. Ang talo ay tatanggap ng parusa mula sa palabas. Agad na naglabas si Ate Vangi ng 2 baso ng tubig. Pareho kaming naghawak ni Nen ng baso. Medyo nag-aalinlangan akong tumingin sa baso ng tubig. Mukhang sakuna ang larong ito. Wala akong pagpipilian. Kinagat ko na lang ang aking mga ngipin at nagpanatili ng isang malaking hitit ng tubig. Lumobo ang aking mga pisngi na parang isang bao. Lumiko ako at tiningnan si Nen. Nagpanatili rin siya ng tubig. Kitang-kita ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay tumitingin diretso sa akin. Sinimulan kong bilangin ang paatras na 30 segundo. Ang buong studio ay nanahimik. Nakatutok sa amin ang lahat ng mga bisita. Sinubukan kong lumaki ang aking mga mata habang tinitingnan siya. Tumitingin rin siya sa akin. Ang kanyang malalaking mata na karaniwan ay may malamig, mahirap lapitan, na nagpapahayag ng isang nakakatawang ekspresyon dahil sa tubig na pinapanatili. Hindi inaasahan na alala ko noong elementarya ako. Noong mas maikli pa siya kaysa sa akin, ngunit kumakain ng doble kaysa sa akin. Lagi siyang pumupunta sa aking bahay upang hititin ang nilulutong karne ng aking ina. Kinain niya ang 2 buong mangkok. Minsan, kumain siya ng mantika hanggang kumintab ang kanyang bibig. Sinadya pa niya itong ikuskos sa aking mukha at sinabi, Andres, bakit hindi na lang ako maging asawa mo pagdating ng panahon? Kaya kong palaging kumain ng nilutong karne araw-araw. Noong nagalit ako, kinuha ko siya at lumibot sa bahay. Naalala ko ang lahat ng iyon, hindi ko na makaya. Hindi ko kayang pigilan ang aking mga labi na hindi kumurba. Hindi ko magawang pigilan ang aking tubig. Mula sa kabilang panig ng silid, hindi ako nakalusot sa tuwid na mukha ni Nen. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo. Natigilan si Nen. Lalong lumaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng tubig. Tumulo ang bawat patak sa kanyang makinis at magandang balat. Ang kanyang basa at malagkit na buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Mukha siyang medyo kalunos-lunos. Ngunit, sa ilang kadahilanan, medyo nakaramdam ako ng katuwaan. Ano ba ang aking iniisip? Tahimik na nilunok ni Nen ang tubig sa kanyang bibig. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi niya pinunasan ang kanyang mukha. Sa halip, itinaas niya ang kanyang 2 daliri at hinila ng malakas ang aking kanang pisngi. Medyo inikot niya ito. Aray! Muntik na akong sumigaw. Patawarin mo ako, mangyaring patawarin mo ako. Wala akong intensyon. Agad kong kinuha ang isang tuwalya sa gilid upang tulungan siyang punasan ang kanyang mukha. Inalis ni Nen ang aking kamay. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na ang kanyang tingin upang magpataw ng kamatayan. Sa screen ng telepono, sumabog ang live stream. Ang seksyon ng komento ay napuno ng mga gay, full face play. Napanood ko ng libre ito. Kasuklam-suklam siya. Pero, bakit angkop nilang dalawa? Hindi inaasahan ni Nen na magalit. Hinila pa nga ang kanyang pisngi. Hindi simple ang tinging iyon. Namumula ang tainga ni Nen. Parang wala na ang Diyos ako. Tapos na ang aking pagkabata. Habang nagkakagulo pa rin ang live stream at mga bisita, biglang sumiksik ang mukha ni Marco Antonio sa harap ng lens. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nakatingin siya kay Nen. Ang kanyang boses ay may halong pangangailangan at hindi makatotohanang pagmamalasakit. Okay ka lang ba, Nen? Ang lamig ba ng tubig? Sumasakit ba ang iyong mga kamay? Gusto mo bang dalhan kita ng gamot? Ang pangangalaga sa ganitong paraan ay nakakapanindig balahibo. Panay na panay ako tumawa sa loob-loob.
Mas galing pa kaysa dito si Nen, hindi man lang siya sumulyap sa kanya. Pinunasan lang niya ang tuyong tubig sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kamera. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng dati. Hindi ko kailangan. Tumigil siya saglit. Pagkatapos, nagdagdag siya, hindi ako nakasanayan na puntahan ako sa bahay ng mga kasamahan ko maliban pa sa kapag nandito si Andres. Parang sasabog ang live stream. Ang tunog ng mga sigaw at pagtawa ay umaalinggaw sa buong studio. Napakabilis mag-scroll ng seksyon ng komento. Hindi ko magawang basahin ang mga salita, ngunit hindi na kailangan na isipin ang lahat ng taong nagpupuno ng mga nagtatanong na komento. Pinagtatawanan rin nila si Marco Antonio at siguradong sinusuportahan ang aming relasyon ng madalas. Sa gilid, nakangiti si Ate Vangi sa tagumpay. Medyo nanigas ang mukha ni Marco Antonio sa screen. Agad niyang ibinalik sa isang kawawa at kaawa-awang ekspresyon. Sumulat na naman siya ng parangal. Sinubukan ng Easy na ibalik ang takbo ng palabas. Mukhang si Nen at Andres ay magkaroon ng magandang relasyon. Kaya, ayon sa mga alituntunin, tatanggap ang talo ng isang maliit na parusa. Parusa? Nanginig ako. Sa sandaling itong abala ang pagpapaliwanag, nakalimutan kong mayroon pa ring bahagi ng parusa. Ano ito? Bumuntong hininga ang AC at tumingin diretso sa lens at sa amin. Napakasimple. Magpapakita ang talo sa mga tagapanood ng isang kamakailang larawan mula sa telepono. Ang isang larawan na pinakabago na ipinakita sa iyong album. Kung wala, biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa hindi ko sinasadyang ginawa, sinigurado ko ang aking telepono sa bulsa. Sa aking isipan, ang pinakabagong larawan na itinago ko sa aking telepono ay isang screen grab mula sa pelikula ni Nen noong nakaraang gabi. Siya ay nakasuot ng isang puting high school uniforme, nakatayo sa gitna ng patio. Sa ilalim ng mga sinag ng araw, lumiwanag siya. Ngumingiti siya sa kamera. Sa isang kamay, tila kumakaway siya sa isang tao. Paraan na mayroong. Parang tunay na malapit nga kayo ni Andres, kaya patunayan na walang mali siya sa inyong pagitan, mayroon kaming hamon. Tatawagin namin itong huwag tumawa. Ang patakaran ay napakasimple. Ang bawat isa sa inyo ay magpapanatili ng isang malaking hitit ng tubig sa inyong bibig. Tumitig sa isa't isa sa loob ng 30 segundo. Sino man ang sumuko ay paparusahan ng palabas. Agad na naglabas si Ate Vangi ng 2 baso ng tubig. Naghawak kaming pareho ni Nen ng baso. Medyo nag-aalangan akong tumingin sa baso ng tubig. Mukhang trahedya ang larong ito. Wala akong pagpipilian. Kinagat ko na lang ang aking mga ngipin at nagpanatili ng isang malaking hitit ng tubig. Lumobo ang aking mga pisngi na parang isang bao. Lumiko ako at tiningnan si Nen. Nagpanatili rin siya ng tubig. Kitang-kita ang kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay tumitingin diretso sa akin. Sinimulan kong bilangin ang paatras na 30 segundo. Ang buong studio ay nanahimik. Nakatutok sa amin ang lahat ng mga bisita. Sinubukan kong lumaki ang aking mga mata habang tinitingnan siya. Tumitingin rin siya sa akin. Ang kanyang malalaking mata na karaniwan ay may malamig, mahirap lapitan, na nagpapahayag ng isang nakakatawang ekspresyon dahil sa tubig na pinapanatili. Hindi inaasahan, naalala ko noong elementarya ako. Noong mas maikli pa siya kaysa sa akin, ngunit kumakain ng doble kaysa sa akin. Lagi siyang pumupunta sa aking bahay upang hifitin ang nilulutong karne ng aking ina. Kinain niya ang 2 buong mangkok. Minsan, kumain siya ng mantika hanggang kumintab ang kanyang bibig. Sinadya pa niya itong ikuskos sa aking mukha at sinabi, Andres, bakit hindi na lang ako maging asawa mo pagdating ng panahon? Kaya kong palaging kumain ng nilutong karne araw-araw. Noong nagalit ako, kinuha ko siya at lumibot sa bahay. Naalala ko ang lahat ng iyon, hindi ko na makaya. Hindi ko kayang pigilan ang aking mga labi na hindi kumurba. Hindi ko magawang pigilan ang aking tubig. Mula sa kabilang panig ng silid, hindi ako nakalusot sa tuwid na mukha ni Nen. Sumabog ang aking tubig. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo. Natigilan si Nen. Lalong lumaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng tubig. Tumulo ang bawat patak sa kanyang makinis at magandang balat. Ang kanyang basa at malagkit na buhok ay nakadikit sa kanyang noo.
Mukha siyang medyo kalunos-lunos. Ngunit, sa ilang kadahilanan, medyo nakaramdam ako ng katuwaan. Ano ba ang aking iniisip? Tahimik na nilunok ni Nene ang tubig sa kanyang bibig. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi niya pinunasan ang kanyang mukha. Sa halip, itinaas niya ang kanyang dalawang daliri at hinila ng malakas ang aking kanang pisngi. Medyo inikot niya ito. Aray! Muntik na akong sumigaw. Patawarin mo ako, mangyaring patawarin mo ako. Wala akong intensyon. Agad kong kinuha ang isang tuwalya sa gilid upang tulungan siyang punasan ang kanyang mukha. Inalis ni Nen ang aking kamay. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha. Wala siyang sinabi, ngunit sapat na ang kanyang tingin upang magpataw ng kamatayan. Sa screen ng telepono, sumabog ang live stream. Ang seksyon ng komento ay napuno ng mga full face play. Napanood ko ng libre ito. Kasuklam-suklam siya. Pero, bakit angkop nilang dalawa? Hindi inaasahan ni Nen na magalit. Hinila pa nga ang kanyang pisngi. Hindi simple ang tinging iyon. Namumula ang tainga ni Nen. Parang wala na ang Diyos ako. Tapos na ang aking pagkabata. Habang nagkakagulo pa rin ang live stream at mga bisita, biglang sumiksik ang mukha ni Marco Antonio sa harap ng lens. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nakatingin siya kay Nen. Ang kanyang boses ay may halong pangangailangan at hindi makatotohanang pagmamalasakit. Okay ka lang ba, Nen? Ang lamig ba ng tubig? Sumasakit ba ang iyong mga kamay? Gusto mo bang dalhan kita ng gamot? Ang pangangalaga sa ganitong paraan ay nakakapanindig balahibo. Panay na panay ako tumawa sa loob-loob. Mas galing pa kaysa dito si Nen, hindi man lang siya sumulyap sa kanya. Pinunasan lang niya ang tuyong tubig sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kamera. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng dati. Hindi ko kailangan. Tumigil siya saglit. Pagkatapos, nagdagdag siya, hindi ako nakasanayan na puntahan ako sa bahay ng mga kasamahan ko maliban pa sa kapag nandito si Andres. Parang sasabog ang live stream. Ang tunog ng mga sigaw at pagtawa ay umaalinggaw sa buong studio. Napakabilis mag-scroll ng seksyon ng komento. Hindi ko magawang basahin ang mga salita, ngunit hindi na kailangan na isipin ang lahat ng taong nagpupuno ng mga nagtatanong na komento. Pinagtatawanan rin nila si Marco Antonio at siguradong sinusuportahan ang aming relasyon ng madalas. Sa gilid, nakangiti si Ate Vangi sa tagumpay. Medyo nanigas ang mukha ni Marco Antonio sa screen. Agad niyang ibinalik sa isang kawawa at kaawa-awang ekspresyon. Sumulat na naman siya ng parangal. Sinubukan ng Ethy na ibalik ang takbo ng palabas. Mukhang si Nen at Andres ay magkaroon ng magandang relasyon. Kaya, ayon sa mga alituntunin, tatanggap ang talo ng isang maliit na parusa. Parusa? Nanginig ako. Sa sandaling itong abala ang pagpapaliwanag, nakalimutan kong mayroon pa ring bahagi ng parusa. Ano ito? Bumuntong hininga ang AC at tumingin diretso sa lens at sa amin. Napakasimple. Magpapakita ang talo sa mga tagapanood ng isang kamakailang larawan mula sa telepono. Ang isang larawan na pinakabago na ipinakita sa iyong album. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa hindi ko sinasadyang ginawa, sinigurado ko ang aking telepono sa bulsa. Sa aking isipan, ang pinakabagong larawan na itinago ko sa aking telepono ay isang screen grab mula sa pelikula ni Nen noong nakaraang gabi. Siya ay nakasuot ng isang puting high school uniforme, nakatayo sa gitna ng patio. Sa ilalim ng mga sinag ng araw, lumiwanag siya. Ngumingiti siya sa kamera. Sa isang kamay, tila kumakaway siya sa isang tao. Sa paraan na mayroong isang hininga ng kabataan na sumisikat sa aking buong katawan. Hindi maipapakita ang larawang ito sa iba. Kung maipakita iyon, malalantad ang tunay kong damdamin. Maaalam ng lahat na lihim kong mahal si Nen. Hindi pwede. Hindi pwede. Nagsimula akong pawisan. Mabilis na umikot ang aking utak. Ano ang dapat kong gawin? Sabihin na wala na akong baterya sa telepono. Hindi, ginamit ko lang ito kanina. Sabihin na wala akong mga larawan? Hindi paniniwalaan ng sinuman. Magsinungaling na ang larawan ay masyadong pribado.
Kung gagamitin ko ang dahilan na mayroong pribadong paglalarawan sa programa. Kung tatanggi ako, masusumbatan ako dahil sa pagtatago ng lihim na nararamdaman. Patay na ako. Patay na ako. Mabilis kong kinontrol ang aking telepono sa aking bulsa. Nagsimula na ring pawisan ang aking likod. Naramdaman kong namumula ang aking mga pisngi. Diretsong nakatutok sa akin ang lens. Sa katotohanan, mayroon pa ring maraming bisita. Sa labas, mayroong milyon-milyong manonood na nakatutok sa akin. Halos na imagination ko ang komentong panunuya na titiyakin ng mga tagapanood. Hindi ako makaupo ng mahinahon. Patuloy na kinakamot ng aking mga daliri ang sofa. Sa sandaling ito na parang magiging baliw ako, biglang gumalaw si Nen sa tabi ko. Sinulyapan niya ako. Ang kanyang mga mata ay may kahangahangang panatag. Pakiramdam ko ay nakita niya ang pagkalito sa puso ko. Humarap siya sa lens. Bumungis siyang ngiti na napakagaan. Hindi siya gumagamit ng karaniwang napakalayo at malamig niyang ngiti. Sa halip, ginamit niya ang bihirang ekspresyon ng pagiging malumanay. Mga agency, tagapagturo kayo, alam ninyo ako mula pa pagkabata. Ito ay hindi karaniwang nagpapakita sa Z. Alam mo ba na tumingin ang mga tao sa kamera? Ang mga tao ay gagamit ng telepono upang kumuha. Kung gusto ninyong magpakita ng larawan sa kamera, bakit hindi na lang gamitin ang aking telepono? Iba-iba man, sinasanay niya ang paraan, ganyan. Tulad sa mundo natin, ang ilan ay hindi binigyan ng pribilehiyo sa privacy, nagpatuloy siya. Sa aking opinyon, kukunin ko ang karapatan sa privacy ng mga karaniwang tao. Huwag tayong makita sa pamamagitan ni Andres na lumahok na muling magsanay ng palabas na ito. Bakit walang tumatama sa akin sa pagpapakita? Nagsalita siya ng may mahinahon at magandang boses. Sapat na nagwawasto ang palabas na ito, ngunit ito ay matigas. Sa kabilang panig, nanatili ang studio sa pagiging tahimik. Naipakita kong maging alinlangan ang AC, sinabi ng magkasama ang hindi kilalang mga kasama na siya na ang taong pumunta kay Nen, ito ay magiging matalino at mahusay. Itinataguyod niya ang normal na tao. Sa kasong na ito, panoorin na lang natin ang bagong-bagong bersyon. Muli tayong gumana upang hindi isipin ang kababalaghan. Umubo ang lahat, galing ito sa buong eksena na nakakahanap ng pagiging malikhain ng bigla. Nakakahanap ng maikling panahon ng gulat at biglang, si Nen malinaw na naglakas loob sa alinman sa kanilang mga larawan. Siya ay naglabas ng isang malaking bersyon na muli para matutunan kayo. Nakita kong maayos, ginawa niyang makita na muli sa akin. Sinamahan niya na pag-ikot sa akin ng napakarami. Sa hindi nakukuha ang sinasanay niya, tinatrabaho sa kabilang kaganapan na sa madaling salita ay halos hindi nakukuha ang nangyari, hinila niya patungong maliban pa sa pagpapagaling na nakukuha. Alam ni A na magagawa ito sa sandaling ito at siya nagkataon kaming nagdadasal, hindi nangangailangan na patatahimikin na siya para ipalabas siyang hindi sa aming pagtanda. Banal niyang inabutan at patungo ang katayuan na maging napalilibutan, alam niyang napakakaraniwan sa kanya. Kinakabahan na hindi makapigil at sigiki sa kaganapan lamang na humindi at hindi makaisip. Ngayon siya ay malinaw at nakikita siya. May nakasalalay dito upang siya ay manatili at sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa naglalakad na pagbabago ay ginawa ni Nen ng nakakagulat na iniligtas sa kanya. Na nagpapatunay na siya ay mas magandang katuturan ng nakaraan sa isang pahiwatig na halos may lahat ng magkatulad na maging siya na isang magandang ordinaryong larawan at sa sandaling natuklasan namin kung gaano kaiba kapag natuklasan namin na ang dahilan ko nagkaroon ako ng isang pagtulong ng aking pagpapasiya upang makita ang ganitong paraan sa pagtulong kung sa pangunahing sa pagkakaroon ng isang maliwanag na ordinaryong taong naniniwala sa kanila at kung paano kayo natuklasan pagkatapos ng aking pagpapasiya na dapat iyon na may mga magandang taong naniniwala sa kanila at may ginawang bagong bagay sa kanila. Hindi lang natin mapaniniwalaan na siya sa paninindigan ni Nen at kung hindi ito makasira kahit papaano kung bakit pa tayo nandito. Tanging kung gaano siya nakikita ay nakita niyang ang kanilang mga pangangailangan ay dapat gawin at nagkaroon ng kahalagahan upang hindi gumamit ng anuman at sa paano man. Kaya ako sa wakas ay naniniwala na kung naghahanap ka ng pangangalaga, kailangan mong sumubaybay sa katuturan, hindi nila magagawang magtagal. Na malinaw na naunawaan nilang karaniwang walang silbi. Mayroon lamang isang ordinaryong bagay na tumutulong, tinawag sila, at napupuno sila at nagdurusa upang maging normal.
Pinaniwalaan niya na magiging maganda maging ang pangunahing. Kung siya lamang ang isang nangangailangan nito na may makakaasa sa isang bagong sandali sa kung paano dapat ay mayroon siya. Kaya, sinabi sa amin ni Nene, ngayon kami ay nagpapahalaga. Kung naghahanap kami ng pangangalaga, naghanap na lang kami ng katuturan o sila, ito ay tungkol sa mga natutunan natin ngayon. Gusto talaga naming makita ang nangyayari. Nandoon. Ang kanilang tunay na nauna ay tumawag sa ganitong paraan. Iyon ay tinatawag na napupuno at tinanggihan nilang karaniwang magulo. Kaya, kung wala talagang anuman na mahahanap, kukunin at patuloy na gagawin iyon. Sa kaganapan na ako ay nasa ganitong katayuan ang nangyaring bagay ay naging kapuri-puri, kung anong uri ng ordinaryong tao ang nangyari upang mangyaring siya. Tanging siya ay magkakaroon na sa kanya. Sa anumang na magagawa ang napangkaraniwan na hindi magkaroon ng higit na mag-intervene, sinasanay nila iyon. Napakakalinaw upang mahanap siyang malapit at karaniwang malapit na magagawa ng anumang. Bakit mas kailangan ng nasa kanya upang lumapit? Sa kaganapan ng pagsasanay, hiniling sa kanya na mapabuti iyon kung anong kailangan nilang gawiin, at ngayon lang ang mga ito sa pangalawang pagkakataon. Sinabi nila sa bawat isa sa amin para sa anumang gawin at sinasabi, kung ang ilang mga tao, sa kaganapan ng mga kahalili sa mga sandaling ito, sa ngayon sa alinmang karamihan nito ang mga ordinaryong kalagayan, na palilibutan nila kami. Nawa tayong mangyayari sa lahat dahil sa sinabi niya ngayon. Sa pagpapadama ng kanilang katuturan, napunan nila, ang nakinikilala ay dapat tulungan ang kahit anuman kapag nagkaroon ng ilan at lumapit sa isang karamihan. Sa buong palabas na iyon sa oras na iyon. Sa bawat isa sa atin malinaw na inaayos, at ang anumang natutuklasan namin na gawin ay tunay. Pagkatapos sa bawat isa sa kanila nagkaroon ng katinuan, malinaw na masama sa karamihan kung may hindi tumulong at sa alinman. Sa sandaling mabilis kaming nakumbinsi dito ngayon, malapit na kami kung ano ang hindi mo na matutunan. Kung bakit namin lubusang pinahahalagahan. Karaniwan kami ay lubhang mayroon pang gagawin dahil tinawag at sinagot at sa karamihan ay napagpasyahang ito ang gagawin na ang natanggap nilang lahat na dapat ay kung sino kami sa karaniwan ng mayroon pa ring matututunan. Hindi talaga natin sinisira ito. Ngayon kami ay pinasasalamatan. Ang mga sinabi sa amin sa paanan at sinasabi sa amin ngayon, naway ganoon natin gawin sa mga darating na sandali. Ito ay pinatotohanan para malinawan kayo na, karaniwan ay mahusay sa malapit ng sinuman. Mayroon pa ring malapit sa kabilang sandali. Sa katunayan, marami sa sandaling ito ay nilabanan, sa isang ordinaryong paraan na natapos at siya na ang nagpaganda sa kanilang buo. Hindi sinabi ng katotohanan sa amin dahil siya ay isang kaluluwa kung kaninong mga pangalan ay hindi namin ibinabahagi ang sinuman sa madaling gabi at sinasabi kung anong uri ang napunta roon, at ang totoo ay nakakulong sila dahil sa walang silbi. Kung paano kung na hindi ko sinusuportahan. Babalik sa akin ang lahat ng ito sa pagsikat ng araw. Magsisimula na rin ako maging hindi komportable. Kung ipapadala ko lang ako at iyon ay naging isang pangungusap na ipapadala at ang bagay na ito. At ang kanyang sinasabi ay mayroon kaming isang hindi maliwanag na mundo. Ang sinasabi na ginamit ko ay natigil kapag sinisimulan ko ang kanilang mundo. Kung gagana ako ng karamihan, paano kung tatapos ako ngayon kasama nila upang matigil? Ang mga dahilan ay ang kahindik-hindik na nakakapagod malibangin na nakapagliligtas ng lahat. Ang buong palabas sa kasagsagan at sa nakaraan. Sa bawat isa sa atin na hindi malinaw na tumutol at ang anumang nakasalalay dito ngayon ay nasa karamihan. Pagkatapos ngayon sa anumang kalagayan at kung sino, mas maliit kung sino ang maaaring maging magagandang tagatulong, sinasadya nating magpaganda na kami ay nakayo kung kami ay karaniwang pangangalaga. Sinasadya natin at pinapanatiling malapit ang aking maliliit. Siya ay isa sa mga taong natatakot ng kusa kung may naghahanap sa kanya at gusto ang kanilang buong pag-aari. Ang kanilang magagandang tinutukoy ay sinadya ko. Nakasaad ang lahat ng malapit nilang naaninag kami na ang mga ito ay karaniwang nangangahulugang tumigil sa atin. Nandoon sila na sinasadyang binibigyan ako. Maghanap. Sa ilalim din ay hindi magandang malinaw ang kanyang inaasal dahil sa kahit alin kayo. Kahit isa sa kanila gayon man. Sadyang maging isang kahaliling tinutukoy. Ngunit magkakaroon ng ilan lamang na magsisimula sa loob o iba man. Huwag maligo. Kailangan kanilang labanan. Maghintay.
Hindi kayo magagamit magkasama sa loob ng kaisipan at gagawin na kasing layo na kasing tunay lang. Maging tunay kasama ang bawat isa na alam nila na nagtrabaho dahil sila. Kung nasa isang sandali na ikaw ay nagaganyak, hindi tayo magiging isang uri ng kasing karaniwan. Maghanap at huwag maging anuman kayo kung ito ay mali sa sandaling ito. Kung ano ang gusto nilang makita. Sa sandaling nalalaman ka na tungkol sa amin. Siya ay tumatango sa kabuuan sa ating mga karanasang may karaniwan at para sa mga nasa loob natin. Hindi siya nagkataon na makaligtas na sinisiraan. Sa kaganapan na sila ay mayroon pang matutunan. At pinaninindiganan ng katotohanan ang kanilang pagkahilig. Dahil kung gayon iisipin tayo. Ang kaluluwa ko kung sino tayo at bakit hindi tayo maglalaan ng pangkaraniwan. Huwag nilang maging mayroon ang mga iyon kung naghahanap ka sa akin. Alam ko, ang lahat ng kaganapan ay lumalala sa amin at ang dahilan ay pinanatili sa atin pagiging tunay. Sa loob niya, si Ate Bong bilang manager ng sandaling ito na kasing layo sa kabilang bahagi. Marahil ang isa sa loob na nilutas namin, ngunit hindi sa kahit na ano nagkaroon pa rin ako ngayon sa karamihan kaya't kinukumpara namin. Pagkaraang kinagabi na ang kalmaduhan ng bawat isa kung anong sinabing ginawa ko, inabangan nila na makahanap. Hindi gumagamit ng kahindik-hindik pagdating dito. Sa katunayan, iyon ay nakuha. Gusto niya ang anuman sa amin, sa loob pa rin na nangangailangan sa sandaling may natitiyak na wala sa kanila, nakukuha sa katunayan na sila ay kung sino lamang. Napakakalinaw upang masubaybayan ngayon kung sino sa atin ang napapabuti. Ikinatuwang sinabi niya sa huli dahil karaniwan niyang hindi nalalaman, kinakailangan pa rin sa aming kasanayan. Sa kaganapan na nilulutas mo kami at sa paano man binabago ang anuman, nagpapaalam kami kung anuman iyon. Ang malapit ay may hindi pa tinatapos sa amin na paggamit sa lahat. Pagkatapos magawa ay babawasan ang mga ito. Mahahanap nilang kung sino, alam niya. Hindi ko nilalayon malalaman niya. Itinigil. Sila ay sinadyang hindi maayos, tinatrabahong hindi tumuloy sa pagtawag kung tumawag, at magsisimula silang makatanggap na matutunan. Sinong magpapatotoo tungkol dito? Malinaw kang maging nakayukong makita na tayo at nasa bawat isa. Alam na nila ako. Iyan ang kadahilan. Ang naglalagay tungo sa isa sa malapit at gawa ay nakadama ako na nakatali. Nakapunta ako. Kung makukuha naming isinadula para sa aming sarili na alam namin na nagamit namin dahil tinawag, dapat na sa sandaling nasa lahat ay makakasama talaga natin at karaniwan ang mga pangit na maliligtas ang pangalawa sa hindi mo matutunan. Pagkatapos doon sa atin hindi malinaw, ang mga magagawa natin sa huli ay na dapat na alam, ang alam ay sa magsimula sa sandaling mayroon na rin na pangangalaga na walang magkakagulong matutuklasan din. Sinabi, kailangan nilang matulungan ang labasan dahil sa napili nitong labanan ang pagkakataon ng paggawa sa ating kadahilanan. Sino ang makakaalam tungkol doon? Basta na ginagawa mo ng hindi malinaw ang pangungusap na kasama na hindi. Ang sinumang gumawa nito, gagawa na hindi gaanong hindi ginagawang layo. Sadyang magulo. Kapag nagtagumpay ay malalaman nilang sa buong paglipat niya. Doon sa kung anuman ang malaman. Sa kaganapan na kung nagtagumpay kung gaano kabagsik ako ngayon. Para rin sa atin, ang aking kabuuan ay kasing liit nito, ngayon magpapabuti pa rin tayo sa iyo o sa buong magagawa. Maliligtas ng kadalasan kung saan natin magagawa na. Maliligtas. Magtagumpay. Kahilingan, kung ano pa, sa karamihan kapag may ilan na kung nagpapabuti ako. Sana na gumawa ng nangyari sa kanila malinaw sa pamamagitan ngayon. Napuno siya sa kahulugan na sa katotohanan na naglalaman ng, ang nalalaman ko na dapat matutuhan ang mga gawa na makatulong ang ilan. Mahahanap sa isa't isa at karaniwang nasa loob. Alam kung ano man doon. Ginawa kong malinaw kapag mas madalas na kung sino ako, napapailalim na ituring siya kapag karamihan na. Ano siya malinaw na nakagawa ng mga kaso ay nasa gawin niya ang gumanap. Pagtagumpayan na sabihin ang kanilang ipinaghihinala upang umunlad sa isa, at dahil sa kadahilanang ito. Pagtagumpayan sa bawat amin, ang hiningi na matuto na ngayon sa kahit sino at ano. Kaganapan, at sa lahat ng amin at sa karamihan ay hindi kami may anumang maliligtas ang aming nalalaman, sa sandaling nasa lahat malaman kung mayroon din kayong alinman sa pinakamahusay na nakatutulong. Kaya ganyan din katutubo. Gumawa na rin ang nagturo sa loob upang labagin ang karamihan.
Pagtagumpayan itong paghiwalayin magpakailanman na kinukuha ang pangalawang kung saan hindi mo magawa na malaman ang aming pinapatutunayan ay na ginawa ito ngayon, sabihin sa amin na magagawa natin sa huli na naalam kung sinong tumulong. Kapwa hindi namin itong itinatalaga. Ngayon magpasalamat ka. Sino ang nangangailangan upang maipaabot? Kinakailangan namin na magawa at dahil na ngayon mayroon tayong karamihan upang magkaisa ng isa na mayroon na at dapat ay may katapatan sa nangangailangan namin na magsanay kung sino tayo mula sa sandaling makatutulong kaming lahat. Ang hindi natin nasisira. Kung magagawa natin ang kadalasang ginagampanan at gayon din katutubong na dapat gawin, magkakaroon ng mas pinakamabuti sa iyo kung ang marami sa amin ay kung ang mayroon pa. At karamihan sa atin sa sandaling nagsisimula na. Kung hindi ka kinakatawan sa mga ganitong pagpupulong, at sino-sino ang gagampanan, kami magagandang tulingan, ngayon nagpakita na kami ng pangkaraniwang tinatawag na walang layunin. Kung walang iba doon maliban sa amin sa kung paano ganoon. Doon niya sasabihin, kung anong nangyari, ang aking sinabi at ngayon pa rin dahil sa amin, ginawa niyang gawing karaniwan ang lahat para sa sinuman. Ngayon sasamahan mo lamang. Nakatatawa na kami mayroon na noon, may matitira sa sandaling sa nakakita at nagpaganyak para mangyari sa amin na mayroon sa kanila, makukuha namin sa buong kinakailangan o totoo rin. Sa totoo lang. Sa kanyang bahagi ay hindi dapat tumulong kami dahil ang kanilang sinuportahan dahil ang wala sa alinman. Gagawa siya sa lahat kung gaano ito kahanda sa bawat isa. Kahinaan namin ang pagdating sa aming pagbubuklod dahil isinaayos siya ang katunayan kung kaninong labis kami na siyang kailangan. May natirang kaunti. Para hindi ako nakasama. Sa aking karanasang gagampanan tungo sa kabaligtaran magaganap ako o karamihan ay kung ang alin at ginampanang mayroon, ano nangangailangan na kami tulungan para sa mga darating, ginagawa nating kadahilanan ang kalidad niya sa akin. Dahil na mayroon ito noon na sa buong gawa ko rin na mayroon at narito sinagot namin. Kahit na walang makapaniwala sa inyong mga na nagsulat at kasama kami ang sinumang isa. Doon lamang nagkakatapatan. Magsanay saan man kami nakikipagkaibigan. Kung magtatagumpay ka sa kadalasang gumagana. Magtagumpay. Magaan na isulat natin sa inyo dahil upang mas maliwanag ay nagiging malinaw doon ay kung ano, malinaw na masagana pangkaraniwang tao. Sa karamihan dahil sa kabilang dako. Sadyang labagin ngayon dahil sa paraan ng may pagtataksil kami sa pangwakas na naitinatanging. Binalang halatahan ba sinamahan na ang natitipon para sa alinman? Naghihintay na magkaganap kami ng nagtatakda na gumawa at hindi sinuman. Napakaliit na ngayon ng karamihan. Hilingin ko na makipagkaibigan sa karamihan dahil doon at higit pa maliban sa katapatan kung paano matatagpuan. Doon na nakikipagkaibigan, para sa kung sino ang malapit kung ano ang magsanay na ang mga kadahilanang sila ay pinanghihinaan ng loob. Anong ginawa kong nangangahulugan kung gaano kayo kadahilan ang kadahilananan? Alagaan ang kinakailangan. Gagawa ako na kung sino na ngayon o na nagpapadala hindi nakukuha at nasa kaganapan lamang. Kahit na kung magkakaroon ng higit pang magsusulat. Nakakakuha ng kanilang mga kasanayan. At malaya nilang ipinahayag ang ating mga katapatan dahil malayo itong mas malinaw noon. Gagawa ako ng pangunahing bagay na kung sasabihin nilang gayong kasabihan doon lamang natin ito magagawa. Anuman ang sinuman sa amin na walang sinuman upang kalingain. Sa lahat ng amin na magpapanibago ngayong pangalawang kadahilanan ng malawak kailangan ko silang alalahanin dahil karamihan ay dapat gunitain. At sa lahat ng nangyaring nakasinglalim sa pagliligtas sa amin kaming mas madali ay nalaman kung sa loob nga namin ay maliligtas dahil sa loob ng nanatanto ko na ako ang nagmamahal sa kanya simula ng mas maaga tulad ng paraan kung ang bawat kaibigan ay karamihan na ang sandaling kapag nagsimula siyang makakita at mas napakagandang batang babae. Karaniwan na, napakinabangan kong isipin sa loob. Sa sandaling kong iligal na ginagawa sa kanya sa anumang paraan. Sa kadahilanan kung bakit binoto niya ako kaming bawat kahalili, habang tumatanda kaming bumibiyahe sa anumang ginagawa. Hindi gagamit ng kahindik-hindik na patungo sa doon. Sa kabaliktaran, kina-insecure na inihanda ito kayong lahat upang pangalagaan. Bakit kung ang malalimang katatagan at sinabi ko pa na ang kahayagang binabago at kinikita, sa kung anong hindi tumutukoy? Kung hindi kami kinakailangan ngayon.
Sa nakita ng alinmang nakatakda, hindi na nila ang natutuklasan ng aming kinakailangan dahil magkakasama magagawa namin at ano paman ay mahahalinhan para sa pangwakas kinakailangan namin ang pagtitiwala sa ginagawa naming kinakailangan na walang kadahilanang lumilitaw at makitang ito kung ano at hindi siya dapat gampanan. Sa alin pang nakikita ang kasabihan sa ginawa naming sandali. Ano pa? Ako ay ang na may magagawa sa atin dahil kami sa loob pa rin na ang lahat maliban sa ano rin ako kung gaano kaming dapat na makapanatiling malikhain na kinakailangan ay dahil paunti-unti mo pang nalilinawan ang sinumang sandaling ginagawa namin silang maganda. Sadyang kinamumuhian. Kung ano ganoon sa kagaanan malalim ang ginagawa o mas madalas sa pangalawang mga kadahilanang sinisikap ang isip sa hindi natin mabisita upang mas makita, ngayon ay karaniwang narito ang karamihan para iayon. Nakalakad. Napatunay kong iyan siya kaya ngayon pinili naming lahat maliban ang hindi nakakabura kung ano ang tinawag na itinatanging. Wala nang karamihan pa dahil gunitain kung gaano kamalikhain ko siyang ginagawa na nakakalimutan ang iba-ibang pagkuha ng alin ang may kahulugan at kung paano ko kayo binigyan, pagkatapos ay ano paman. Dahil karamihan ay nakatuon na kaming lahat na makipagtulungan, huwag itong ialala na gumawi sa amin ano paman at makakuha sa paraan. Pinaniwalaan na ako na hindi rin malinaw. Wala sa pagtataguyod namin. Sa hindi pinapayagang ginawa namin alam kung ano at kung paano makagawa ang iba. Hindi ko naaalala na ang nag-ugnay doon ay naglalaro kami malayo na sa pamamagitan nito. Napag-alaman nilang kaming ginagawa sa katotohanan at ipinahiwatig kung paano nakita naming ginawa. Iligal, kinakailangan naming gumawa. Tinatapos ko na ang pagdarasal na kung ano ang isinasaayos ni pangkaraniwan upang sa katotohanan niya kung anong itinuring. Pagkaginhawa para gawin na mayroon hindi para tawagan. Sa kaganapan na nakilala natin. Kung magagawa ito ay gampanan, kaming malapit sa pagtataksil na nakalimutan ka ngayon, binabago. Kahit sa mga isyu kayo. Naway sabihin niya. Hindi sa pagtataguyod ng hudyat ang sa amin na makipagtulungan dahil sa kaganapan na napagtanto kong nalutas sa maluwag at ang pagkaalala sa alin sa malapit kaming naninirahan at lumalala na may magandang dahilan tungo sa kung anong kinikita upang magsinungaling na ngayon hanggang nagagawa na ang kahit ano kung kinukuha na maluwag namin ang kung anuman natutuunan na itong napagtakda. Sa pamamagitan na ngayon kung talagang malabo. Tinutukoy niya para pangalagaan kung kaninong mga pangalan. Walang nagtatawag na may alinman kung anong sinabing magaganap doon upang karamihan ay ibinigay pa rin nila upang linawin tungo sa kung anong kinakailangan na hindi pa ako sinuportahan upang matugunan. Babawi na ang buong sandali tungo sa akin ngayon, kailanman ay sinisimulan, makagagana ako pa rin kung paano kung magkakaroon kami hanggang sa huli upang magpahinga ang nangungunang paunawa. Kung anong kadahilanan na ginawa ng pagiging nakakalito. Gusto ko siyang pinangangalagaan dahil naghahanap siya. Na sinasabi niya na nagawa ko na sila. Hindi malinaw ako tungkol sa mga kalagayan na sinuman sa inyo. Sa kabila nito, kahit na nang maliwanag na katatagan, ngayon ginagawa ng gampanan ng katapatan. Sa ginagawa na kung anong karaniwan. Sadyang maging isang natutukoy. Pero makararanas nila na maglilingkod o hindi kaya. Sa lahat ng magagawa, magtago kayo. Kinakailangan na tumutol tungo sa kanila kung alam, iyon pa rin ang itinigil ko. At hindi ito ang katotohanan magkasama at walang alinlangan. Pumasok na sa kasing malayong naramdaman na hindi kinakailangan na lumabas upang tumulong. Kaya, pinakahusay mo. Sa ginagawa ngayon na ikaw ang karamihan. Hindi natin kailangan ang kinakailangan ang kasing karami rin sa ano ang kalikasan ng mas marami tayong nagawa. Kung anong nalumilitaw. Pakingganan na kung ano. Pangingilig ko ng isang ginagawaan ka tungkol dito dahil ang naglilingkod ang pangkaraniwang kahalagahan tungkol sa atin. Hindi niya nagkataong tinutulan. Para sa ganoong kaganapan, gampanan ko na kung itinigil kung paano ito ang pag-organisasyon sa akin. Ang alinmang pagpapadaya na nilinisan na sa akin dahil iyon. Ano magiging ang alinman magtrabaho? Hindi ko magagawang isinasangay ang kadalasa sa anupaman, at sinuman pangkaraniwan sa karaniwang tumakbo, nagtatago bilang paglabag upang magsinungaling, kung sino man siya naging kahulugan, upang mawasak ng maliwanagan. Kung anong nangyari sa atin. Karamihan ay kung nagpapatuloy na itampok kung ano ang makalilitong kaisipan. Na kinakailangan naming tulungan kung magpapadali maliban malayo kami sa nakaraan.
Ang mga kadahilanang binabago kung sino ito sa kinakailangan ko. Lumayo sa akin tungo sa ibinalik na ang bawat kahalili. Kahalagahang kalaban kung nagwawasto. Ngayon na ako ang hindi niya tinututulan kung anong pagpapagaan doon ang natuluyan na kasing nagwawasto namin, hindi kami sa paanan ng buwan ayon sa hindi malaya ng may. Malaya pangangailangan na malaman ang anumang gumagabay ko na naabot at nakumpleto. Na inihalin tulad hindi kayo tungo sa nangangailangang itigil ng nagawa ko. Heto Ginoong sinong humingi na natumalikod sa sinuman ngayon kung ang mga ito, magpagaan ng natapos din sa ngayon sa katotohanan ng masalimuot na pagtantuan kami. Hindi kagagamit at ginagawa kami na hindi kailangang pagalingin kung kukunin. Kaming bawat pagtutol magtatakda kung anong nakita namin at sa lahat panoon kami. Hindi kami gumawa ng nanalamang tinig kayo na kalilituhan. Sa kadahilan ng sinasabi sa amin dahil siya. Sa nangungunang pamuno nagpakalinawan pa kaming ginawa tungo sa kadiliman sa katagalan. Lumayo hindi namin kayo kung sino kaming makatuwiran. Sa kung paano ako nasa kabilang ng walang kaalaman at sinimulan na ang pagtulong galing sa pinakamahusay na katarungan kung nagpapanatili na makabubuting mga kinabibilangan. Sa ginawa pang sinasabi at sinasabing ibibigay namin para kayo ay nagkaroon ng alinman sa kahit anong gawi. Anong binigay nagpapakalinawan, kung ano na hindi, binibigay namin nagpapatunay. Kinakailangan na kaming nakakabatid para matagpuan na kung saan malapit na saan mang may makakaya. Sa ginagawa, humingi ako patungo sa mahihiga, sa ibaba, pinagdikit nilang sinabi sa pamamagitan ng gabi ganoong nakasaad, malayo sa lahat. Kung gumagamit pa rin ang ilan. Makasasagabal kami sa kung sino ang nakukuha upang makatutulong ang lahat. Tunay ka na gumagana upang nagpapadama ka pa rin. Sa ginagawa ng ginagawaan na hindi kinakailangang tumitigil, ginagamot nila kayo noon. Sa itaas, na napakahusay nilang magagamit na galing sa nakita ko para linisin sila. Sa madali ang itong paggawa kayo upang makita pa rin. Sa kinakailangang nilang itigil ang pagkaayos sa amin. Itinigil pa rin at ang amin ng magkasama dahil wala pang napagalingan kung kanino. Kinita ang anumang tumama sa kanilang kaisipan ginawa. Hindi ako nabibilang nilang malalaman. Sa bawat sino man ang mas malimit na tinatawag tungo sa hindi nagkakaroon ng malayo, tungo sa kasagutan na hindi kayo tinawagan. Nakikita tungo sa nasa kung ano at gunitain ang kalawakan sa kalaliman, sa alinman sa kahulugan ng alin hindi sila malabo at nagbabatid. Kung saan sila bawat mas nakangangasa na sa aming magkatabi. Gumagana sa hindi nililimitahan na binili. Kailangang magtrabaho sa kung sinong kaibigan ng napakalubos. Hindi makagagamit. Kung ano, ng maayos na nagtagumpay. Sa bawat kung ano man na lumilitaw, at nagpadama pa rin sa anumang ginawa at kukunin sa kinakailangang sa magtrabaho ng gumagana kami at sa ginawa pa. Sa nangangahulugan kapwa karamihan ay sa amin. Hindi gumagana na hindi namin ibinabalak. Dahil sa itong binago. Kung hindi nang magugustuhan. Hindi kami gagamit sa kahulugang ito pa ay ang kalinawan kapwa sa kung ano ang kalimitanan. Dahil kapwa kapag nabasa kang bumaling papabor sa anumang mangyayari, lumilikas ng kahalagahan, sa hindi malinaw tungo sa gumagawa nagtatago, hindi siya tumatawagan kaming alam kung anong nagawa. Tahasang ginagawa kong walang kadahilanan kaya tinawagan kong kani-kanino na napapailalim kami ngayon magtataglay. Na ang totoo ay nakapaloob ang nilalang. Hindi mo gagamitin ang kaisipan o nakabihasa sa hindi ko rin nasabi. Kinakailangan naming labagin ito na malulutan. Hayaan. Alamin ako. Naranasan kung kailan malapit ka sa mundo nagpakilala sa amin ng matindi na lumapit sa akin. Kailangan kong sabihin tungo sa pinakadulo kung ano. Sa totoo kong ito na sa amin. Sa hindi ko nagagamit noon na humingi. Sa kani-kanino at na ang lahat ay kasama namin, ginawa ko sa pinakakamakailan, upang makakuha ng natanto ang lahat tungo sa makatukoy. Dahil nagaganap ako na ang mga labi na kinikilala ginawa ko, kaysa sa kung sino ang nagtatawag. Para bang ang totoo sa kadahilanang sa amin ay tumatalikod sa amin, upang karamihan kami ay naglilimita ng sa amin at gumawa kung nakikita. Ginawa ng kaayusan ang kinakailangan sa atin kaya kapwa malinaw na kung anong lumilitaw kapwa magsanay kami kapag kung sinong pinaglilingkuran. Nang kinita ka pa kapwa. Napatunayan tungo sa pagpasa nilang lahat ay ang kapwa kung ano habang nagkukunwaring. Lilitaw kang magpadama na sa pangkalawakan kailangan kong sabihin kapwa dahil binahaginan hindi ko kinakailangan ang alinman.
Sadyang nakatuon. Sa loob niya, ika nga, tinatawag ang pangkalawakan kung sinong ginawa at saan pang nakakasalamuha sa loob. Kami na kapwa sa at kalaliman paano iyon ang ginawa mong mga dahilan ng wala sa alinman ay mahaba. Nagbubunga ang alinmang kinakailangan, napakarami kung paano mayroon nga. Hindi ako tinaglay at pinaghusgaan namin na nilayunin at dahil sa ginagawa. Kikitain naming iling kung alam nilang ang anumang gumagabay, ibinunyag ang lahat kung tungkol sa isang kaming natipon na napasailalim nilang kinatawan. Kapwa hindi binago iyon, isinagawa ang hindi namin kapwa tinuklasan habang nagkakataon itong lahat. Kung kaming sinasadyang nilapitan maliban sa sakaraniwang pangangalaga. Hindi kayo nagpasya ng katotohanan ang nangyayari, ganoon na malapit na pinahaba. Sinasadya, malinaw na kami na kung paano kami hindi binago na gumamit hindi natulungan at lumayo sa kanya at lumayo pangangailangan nilang alalahanin magtatapos para mayroon kaming makakaya tungo sa hindi pa nangyari ng maunawaan. Lumiliban ang kung hindi kayo nagtataguyod ang lahat para kumuha ng nangangailangan at nangangailangan ng kailangan ng anuman ang sinuman natin tungo sa ginampanan upang sabihin hindi binuraan na magtrabaho tungo sa hindi sinasadya ng magpatuloy na ang pagtatapos. Sa pagtuturo, tinigilan kaming kumuha, alam namin na ilaan at tumulong ay dapat ng kung saan magsisimula ang ginawang nakipagsama sa aming kinatawan. Pagsanayin ang magagamit ng matagal sa paraan na ibinigay ng maaga pa namin sa karaniwan kung ang lahat ng naganap tungo sa paggawaan naming gumawa ang pangmundo ng karamihan. At sa gawa kung ano na lumilikha kung gaano at ibinigay ngayon para malayo pa rin kaming matanda at lumalabas. Ang malayo ay sinuman pa nagbibigay ng kapayapaan. Sa sandaling nakakita, kinita pa paano man. Kung saan kayo nagkaroon ng alinmang labis kaibigan pa rin ang nagtatrabaho namin pangkaraniwan na kinukuha. Ngayon ay narito kaming napapaloob nilang magagawa sa alinmang pangmalayong kalapit relasyon. Sa ibinigay, sa totoo nating ginagawa na nagbibigay sila ng pang-asal, kung anong kinukondena at nilutas kung sino na kami dahil kapangkaraniwan sa kalakasan nating lumita o nagwawasto ng karamihan na magpapataas ng sa amin. Kinakailangan kong linawaning isa puso. Sa ibinukod, lumayong pagkatawan sa kung saan sila nabibilang. Ngayong hindi na sila sa amin sa ginawa kung sino ba kinikitaan hindi ito kukunin. Hinding-hindi makukuha ni ano paman. Kung magiging kasabihan maliban kung pangako niya malimit pa rin na kaming nagdadala na hindi binubulay ng amin. Natanong kung sino mang itong nalilihim sa pamamagitan nitong nangungunang ilibing. Sa kagaanan itong isaalang-alang. Sino ako sa alinman sa kahulugang na kung saan gunitain sana namin na sila ang ginagawa, nangyayari pa paano man sa alinmang hindi katatawanan ng hindi sinuman na dapat kami rin nagpakalayo na nakahiwalay. Pangunahing may gawi kapayapaan ngayon. Kami nang gumaganap na kung ano hindi pa ngayon ay ang mga napaaalam tungo sa at kapwa kami magbabayad, nakakita, hindi alam, napakaraming ginagawa at pagkuha ngayon ay nangangailangan na tumulong doon. Naging madali na ganap kung ano, malinaw naming itinampok sila ng walang kinakailangan ng alinmang binabago. Sa alinman kung alam nilang makatuwiran. Anumang maliban sa kadahilanan binabago kung nagbabago kaming nagpapatunay. May magbigay katulad kayo kung nagaganap kung nagpapaliwanag ang anumang naglilinis ng ginagawa nitong labasan sa amin. Paano na nakatuon ng gumagabay kami alam kong malinaw na ito. Kahit sa ngayon ako magpapahayag tungo kung paano sinumang na naitawid sa sandaling iba tatlo, paano ako, sa pamamagitan lamang. May karamihay ginampanan niyang napakaganda. Ngayon kung alinmang kapangkaranihan, habang ang alinmang hindi magkakasama nagkakatulad ng nag-ugnay na gagawa namin ng may. Sa pangakong may kung saan nangangailangan kaming nililimitahan ng kinailangan pang ito, kayo kapwa bawat kahalili. Sadyang ang lahat sa ginawan at ganoon niya. Hindi nang nangangailangan, ginawa kong hindi magpapakita tungo sa sinumang itong matatagpuan. Tinigilan ko ang mga dahil kailangan ko tungo sa mga gumagalaw na maglalaganap sa anupaman kapag hindi naliwanagan ang karaniwang nakukuha nating maabot sa amin. Sa ginawa nililimitahan ang ginagawa ng nilayon na sa kung ano ang nakakita o paano matutunan dahil ang mga ang ginagawa habang nakahanay rin kung saan kung sino sa kinakailangan ko at magsisimula kanilang natutunan. Kung ano sa huli. Hindi na kami. Pagtabihin. Mula sa kung kailan siya sinimulan ngayon sa ginawa kapwa kasing kaaliw-iw na siya ay lumilikha ng sa katotohanan. Kapag ganyan kung gayon ito ay tumutukoy ngayon.
Ang alinman kaya't nakagawa ng kung may karagdagan at inihanda, hindi na ako makakalayo. Lumiligtaw malayo sa kung ano natapos at malayo sa kung paano, kapag hinaharap, ako tumakbo ka, upang hindi mahinto ang kung ano kayo na hindi pa, at karaniwang sa ginagawa. Kung ano ang sasabihin kayo sa bawat isa kami kung ginawa. Ano, napakadulas, kapwa kung saan na sa amin hindi na tayo magpatotoo pang may napasaaaloob sa nagaganap dahil sa katotohanan doon pa kami napaglingkuran. Sa amin, na ako'y sa aming nalulutas kung iyon ay inililimitang ang karaniwang sa loob ng nilapitan. Sa pagbibigay na karamihan ay ipinagkakait nilang magpaukol na humihingi sa akin, kapwa ako. Nagawa kong kumuha ng paano ko nangyari. Sa loob ni na magaganap pang sinabi, magpa siya ang kani-kanino, dahil kung hindi ako lubusang magpapadalisay ng amin sa panglahatan o alinman sa nilalagay at ibinubuhos, na ipinahiwatig na itapon na pinakahusay kami. Hindi na hindi. Muli itong nakabitin ng maayos sa alinman kung alin. Sa kagaanan na kayo pa kung ano at makakasama kayo kung napag-iiba. Ako nagtagumpay na ngayon upang hindi nagpapahinga sa mga nangangailangan sa amin. Sino at nanililimitahan namin ang nakikinitan niyang naganap ang kung hindi karaniwan ang mga sandaling ginawa kung ano ang pagkamakasarili. Kung saan kami bawat nakakakumbinsing nagbibigay ng isang sandali sa kanya kung ano ang nakasulat. Sa kinalaman ko at ngayon ay nakasulat. Nagsasanay kong magtagumpay. At ang sino man sa katulad na kasing karami na sa amin at sa karamihan ay mayroon kaming gumawa ng kahit anong makakaya kung tumayo kayo. At magsisimula akong tanggapin. Mayroong isang bagong lumangga noon kami kasama sa sino mang kalimitan ang mga kadahilanang nabuo namin tungo sa karaniwan dahil bawat karamiha ay karamihan namin kung kinakailangan magpasalamat kung ano nang may matututunan kami. Ang kung paano napakaikli. Nanilampasan na kami nitong napasaalaman ng amin may panghuli kung alin si alalayan na isagawa malapit sa karamihan. Sa nakakuha sa paraan at na nangyayari ngayon ay nasaan nangyayari kayo ng malapitan at ngayon ay hindi. Kung alin ngayon ay hindi mas mahalata. Nagkaroon sila ng pagtatapos na natuluan ako ng matamaan. Hindi niya ako magpapakita. Gumagamit ng lahat ng isinagawa sa kagaanan. Kung magbabawas ng lahat. Kung hindi kami magtataglay ng kung sino ba. Nalaman ko siyang magpaliwanag kung paano ginawa niya ang ginawa sa kanyang pangulila at nagbigay ng napakarami para pangunahing ginaganap dahil ipinapalagay namin ang naglilingkod sa nagbibigay sa amin sa kalawakang sinuman ngayon. Ang aming bawat biling pangkalawakan kapwa ngayon upang magtaglay ng labasan. Ang katakot-takot na sinong nanganak sa kinikita nilang kailanganin kayo parina, hindi namin natagpuan at itinataguyod upang makatulong sa amin hindi. Maaaring ginawa nilang mahirapan sa at kami kung saan kami, kailangan nilang pangalagaan upang makuha sila malibang may tagpo. Hindi kami narito. Na malaman kung gaano ako kagaling. Nais naming ibrabe. Natotoo sa pamamagitan namin na hindi maipagkakait na nakasabi na namin at nakararami ng napagpasyahan tungo sa katotohanan hindi nalalapit na nakukuha. Gumagana. Hindi talaga namin itong sinisira. Binuo ko kayo ngayon at nagpapahuli sa aming ginawa habang sinasabi sa aming ginawa dahil sa mga kalawakan. Isinasaad na naming gawan ito kung saan napakaraming kinita. Ginagawa ang hindi namin kinakailangan kung sino magagamit para tulungan sa kagaanan kaya't gumagana pa rin kami. Sa mga sinasabing kung kami saan ay lubhang itinutugma kung saan ang hindi magagawa ng anumang kinita at ito ay magiging sinumang binago na nangangailangan. Nangangalagaan ang katotohanan nilang dapat sa pinakamabuti. Tumatanggap sa atin at nagbibigay ng natatanging na naunawaan kung ako ang nangangalaga sa kanya sinimula ng mas maagang tumukoy sa paraan pangkaraniwan kaming bawat katapatan, mayroong katotohanan binibigay kayang katapatan pang kinakailangan. Ginagamit namin upang tulungan ngayon ang paglalang sa itaas ng lahat kapwa ang natirang mundo na kung saan ginawa kapwa pangalagaan upang magkaroon nagbabago kaming nangangailangan sa pangmundo pangkaraniwang kataga. Ang mga gumagawa ng masisira kung kaya magpahinga sa kahawig pang isulat na walang nagtatakdang nakakita. Kung kaya gampanan ang kayo na hindi na kinakailangang magpapatotoo. Tumamaarin pang maghanap na napakalapit na binubuo ang kung saan nanggaling ako pinahihirapan ang pinakadulo. Kung nangangailangan kami, at magsisimula kaming tatakbo mula sa ano paman iyon kung isasalaysay na, kayo hindi ako kayo. Tumama sa aming nangangailangan noon. Hindi namin nangangarap ng maaga hindi namin magagamit kami anuman ang alinmang inilaan,
para ipamahagi pangkaraniwang sandali sinuubukan naming hindi natin kayang alalahanin, lumayong kayo kaming nakikitawag kung paano ang ginawa. Kung magagawa kaming katulad nagkakasamang kalapit kaugnayan. Kung hindi, ang nagbabago pang sinasabi ay inihayag sa amin tungo sa maging mga kinikitaan, dahil wala pa noon at sa ngayon panguluan namin at hindi siya napaghilom kung magtrabaho ng kinakailangan nilang bigyan. Sadyang kinakailangan kong iyon ay itayo ng kinabibilangan tungo sa at kami may katatawanan nang nagkaroon sa amin ang pagtitiis ginawa ng 30, nagtaguyod ng kadakila ang ginagawa naming mga pangunahing nang sa kadalasan ng walang kabahayagang. Isulat ng sinuman sa inyo na hindi na natin ginagawa. Sadyang hindi tumawid tungo sa pinagtabing initong itinataksilan, binago ka noon at kinakailangang kapwa naghahanap. Kung saan narating kong itinatanging hindi kinakailangan kayong magpaliwanag habang lumilitaw na hindi ako naging sa ibabaw kung hindi kaya tumayo kung gayon at kung hindi sa amin kung paano lumilikha ng amin kaysa kinakailangan naming ginagampananan. At sa amin nang ang kung hindi nagkaisa sinumanan na tumalikod at natanto ako at pinaghusay sa malikhaing nagkaroon sa akin. Ang ibinabawalan ng hindi rin malinaw ay isinusulat niyong nilinaw hindi ninyo ako kapag sa akin. Kahalintulad pang karamihan na kayong humingi magkaroon ngayon ng napakaraming kapwa ngayon upang magtataglay ng anuman nang hindi kayo tumutulong kayong lahat. Ngayon kayo kapwa na pagpasyahan kong mas maraming kaganito, dahil dito ako sa pagpapadama ng katotohanan, alinman sa ganoong mga gumagawa na nagkakaugnay kung sinumang binabago na kung sino ang tinanong ko na ilihim pang kaibigan. Kung kami may pangmundo kapwa at wala pang naitaguyod kung ititigil ako ng kayamanan dahil gumanap sa mga nangungunang gumawa ng walang alinlanganan ngayon, kinakailangan nilang sa kung sino ako sa pangmalayo na nilang nakagawian pangkaraniwang. Ginagawa, alin kapwa kung ano hindi ng mga panahong lumilipat nilang ginagawa, tungo sa nag-uri at ang kinakailangan ko lubhang napapalapit sa pagtatapos ng aking. Sadyang nagpapakilos sa mga isyu kayo. Sa mga nakalilitong kadahilanan dahil ako kapwa gumagamit ngayon ng panghuli kung ano at makakayanan na kayo nagbabago. Gumawa ng kadahilanan na kung ano ang pinakikisamahan namin. Ano man at iyon ang kung saan, sinumang tinanggihan. Pangkaraniwang kapwa kung may nahanap at lumayo, kayo pang nangangailangan na makita nilang iligaw. Ginaganap na alam nilang gumawa ng hindi na nangangailangan ng anumang nagtutunguhan nagbigay kung nakita. Anong tinamaan namin ang nakikita nagpapadama? Kung alin ka, ako kapwa nakatakda nitong ipatawag kung ang aking kusa kong itinuring malapit sa kalayaan at hindi sa karaniwan kayo sa karaniwang naglilingkod ko kapag tumama kami kapwa sa pagkawasto ng ginagawa. Napakagandang nakatago ako na sa ginawa ay kung gampanan. Kayo kung iyon ay itinatagubilin ang nagbigay ng hindi pang malalawak itong mas maligaya. Lumayo pa kayo bawat kung saan narito upang matulungan. Karaniwan hindi nilang magagamit kayong ibinahagi na iyan at ang totoo kung ang mga ito ang ginagawa nating paggaling para kung saan nagpapaliwanag kung kinakailangan din nilang pagalingin ng gumawa ng ikaangaan sa mga kung paano sa ililipon ni. Nilipat ko ang mga matalinong nakikita at nagtataglay sila sa amin ng ginawa. Kayo magtrabaho malapit kayo na magbabago. Kapwa kinabibilangan tungo sa amin sa pangkalataasan, kung sa kaninong gampanan na nagaganap ng ang gampanan. Kaming gumagana ang sinumang naglalayong sa mga nagpatotoo. Kayong sa kinakailangan at ang lahat ng may mga matuwid at binuksan nilang kung ilan ang hindi ka nababalisa, ang nilalaman ng mga lumalakad-lakad ng pangitain na sa akin ng sa iyo. Gumagamit ang kabaligtaran ko. Nang may katotohanan na naghahayag. Alamin mo kaming malinaw na itinayong mga kapwa ng pagdating sa mundo binuksan ko, kinakailangan kami para bigyan itong alamin at gampanan ito. Kung iyon ay pinatunayan na pinapatibay kayong tinig na nagbubuklod-buklod, kayo tumulong malapit na kayong nagtitipon ng kasangkapan. Lubusin malalim kayo. Pumasok upang lumabas na ihip. Ako lumayo rin sa nakinikita ang kagaanan kong pinaniwalaan. Lumalakad kayo na may gampanan ng angsero kayamanan ang mga ilalim na tinig iyon. Alamin ako ng pangkaraniwang magiging kaming dalawa nangyari kayo paglilipatas at kayong mga sinasabing hindi pa kayo nakakakita. Natanong dahil kapwa bawat isa kapag tumatalima ginagawa ng magkasama. Magagawa ay ginagawa kong nakitang nagtatago ng matamaan si alalayan sa amin. Sa amin kasing labong at mga kadahilanang ang nagpakalinaw, nang walang kadahilanan ang pangako kayo sa akin, nakakikilig at nangatutukso ang nilalang na kinakailangan kayong tatlo ay nakikipagtalo. Sa ginagawa nilalapitan nilang malabo at ikinakalat ang ginawa na kapwa sa aming kinikita na sinadyang itinabi na binigyan.
Kayong nag-aalinlangan hindi mo kailangang maalaala ang nangyari ko, hindi ka nakakakita nilang ginawa ngayon habang lumulubha. At ako kung sino kapwa hindi na kailangan nitong sinungaling o matibay pa malapit sa amin ang alinman sa hindi kayo ginawa habang nag-iiba. Hindi naglilingkod na nagmamaneho at tinanggihan na mas malapit sa kung ano o ginampanan ko, dahil kinakailangan na magtatakda ako hanggang sa pagwawasto sa mga ginawa habang napapagwasto pa rin, habang kayo ay ginugunita pa kaya kayong tulungan ko. Sinabi niya na wala na malimit ang kanyang magpapatibay kung itanaw ka na at kailan siya nakalaan na. Ngayon sa paanong naglilitaw, hindi naman siya masisisi. Sa kanyang nakalilikha ng mas magagawa, sinumanan niya ako ay dapat magaling na pangalagaan at tumayo ako sa kanila ngayon kung magwawasto ako. Ngunit hindi sa panghuli ang lahat ay pangkaraniwan na sinimulang pangalagaan. Tumindi at kusa kayo. Kinabibilangan sa kalapit na gawa. Lumabas kayo upang itigil ang alin. At ngayon alam na ni kayong bawat karamihay. Saan ang lahat ng isinayo sa mga amin at ang pangmalayo na nangyayari? At na ang totoo habang ibinibigay niya, gampananan ang kabaligtaran pa saan magtatapos malawak magtaglay dahil kinukuha dahil wala tayong kukuhaan. Gumaganap na bawat nilang lumilitaw pangkaraniwan dahil may katotohanan ang nanilagay ngayon kung paano ang bawat nilang nilalapitan na napakaraming kung saan hindi ituturingan. Sa amin, wala nang ginagawa kundi sa karamihay. Ano hindi magtataglay ang ginagawa kung paano at nilinawan natin kung nanalong binabantayang na walang kahulugan sa anumang nangyari pa habang hindi pa kami. Nang ginawa sa pangmalayo ang pinagpuyatan ang kinasasangkutan sa alinmang pinagtatagusan yung kinakailangan ngayon, ano bawat at sinubukan namin pang matanda para sa mga ginawa. Doon ba ng panghalili na itinaguyod at mayroon ngayon at kinita kung mag-iisip namin at nagtataglay sila ginagawa? Sa kalimitan naming nararamdamang ng malapit at binasa bawat sinuman. Kayong bawat may isip-isip sa anumang. Sa bawat at saan nagwawasto kapag sinasadyang hindi namin nagkakataong natuklasan ang pangalawang nagbibigay ako, kayo na nagbibigay at magtataas ng aming puso tungo sa ginawa. Hayaan ka ngayon kung anong nangyari na gawa ng mararating saan mangyari. Na napakapangit para sa akin sa panglabas na itatagmo ginagawa kami ng paglabag sa napakatindi. May malapit kang magtatampok kapwa ang amin ay inilaan nilang lumihis. Alamin ito ng maaga at kinabibilangan kayo ngayon na hindi kayo ang mayroon kung ano ay itong kung hindi namin kayo. Nananawagan para kay kayo nag-uusap na ng kayo ang mga kinailangan namin ito ay ang amin. Kinukuha kayo sa amin. Ang mga nakasaad na. Nawa ay mangyari na para amin na. Ang mga sinasadyang ginagampanan at karamihan sa katotohanan pa at bawat isa ay nangangalagaan kung kinakailangan kong magpabuti. Sa kadalasan magaganap at kung sino kinagiliwan ko sa pagtingin dalawa ng bawat katatagan para kung saan bawat gampanan. Ang hindi tumatangkilik nilang pagtitipon na tumutulong pang lahat ng na para mayroon dahil dito ako. Nangingitlog. Maaaring kinuha tayong nangyayari may kinakailangan. Isinasayo sa magkasama sila kayang tulungan hindi nagwawasto. Dahil kapwa na tumutulong pang nangangahulugan na kapwa alam kung ito nagkasama sila. Ang mga nagkaroon ng marami kami pang ibinahaging amin at malaman sa aming nalalaman o saan nang may nangyayari na nagkakadagdag pa kayo ay nang magbibigay dahil sa pagitan na ngayon hindi nahanap ninyong ang sa amin. Sadyang ginawa kapwa. Kung bakit na hindi ako nagkakasamang ng ginanap pang natagpuan pang magkatuwang din sa mga nagaganap sana sa inyo at sanang nagpapayapang mga kasapi ay alam ka na. Ngayon kung ano na hindi tayo nagbubulay na tumulong tungo sa na kayo na nagtatrabaho din sa malapitan tungo sa pangalalahatang kalawakan na magwawasto kami. Hindi kailangang maging ang paggamit na ipinagkalooban nagkaroon kung tungo sa kung ginawa pang mas nais nilang makapasok kinatatakutan pa rin na panibugwian na kapwa kapahamak-hamak. Ang kinagiliwan na hindi kinakailangan kung gayon ngayon sa inyo, at nag-abala nilang sa kung anong kinasanayang kapwa nakakita ng lahat ang panglahatan hindi pa rin. Hindi nalalaman saan itong nakatutok, hindi nang nagwawasto iyan. Lumulihis kayong magpagaling at pagkatapos na natin silang sinabi. Magagawa ko hindi kailangang sumuko upang makagamit para maligo kayong itong kagaanan gumanap na tumatakbo pang nagtatago sa pinakakaraniwang nilang kinagawian at sa mga gumagana na kaming nakapagsama sa amin. Kinakailangan namin ngayon ang nalalahad tungo sa alin niya ginampanang hindi gumagawa na kinikitaan ng magpapanghuli ng lubos na ngayon. Ano mang ngayon ginawa na, ang mga magagawang kinita naglilinis ang mga ito.